Master, kamusta na po ang kalagayan ng anak ko? Madam, ang anak mo ay 2 taon nang nakahiga diyan. Kung magigising pa ba siya, depende na iyon sa kaniyang swerte. Secretary Wang, ituloy ang orihinal na plano. Ikasal si Yansheng para sa swerte. Sina Pamilyang Gu at Pamilyang Lu ay nakatakda ng ikasal mula pagkabata. Ipakasal na sila sa lalong madaling panahon. Ma, hindi ako pakakasasal. Ang young master Gu na iyon ay para na ring walang buhay at paralisado. Paano nyo? Ako mapapakasal sa isang taong ganoon ang kalagayan? Anong kasunduan sa kasal? Kahit anong mangyari, hindi ako pakakasasal. Oo, tama si Weiwei. Kapag kinasal si Weiwei doon, masisira lang ang buong buhay niya. Bakit hindi tayo maghanap ng ibang tao para pumalit kay Weiwei na pumasok sa pamilyang Gu? Sa tingin ko, sa pamilya ng katulong na si Madam Lu, hindi ba may anak silang babae na ang pangalan ay Lu Ziyi? Bakit hindi na lang siya ang papuntahin doon? Masyadong malakas ang impluwensya ng pamilyang Gu. Tayo mga pamilyang Lin ay hindi makakatanggi sa kasalang ito. Ang maghanap ng kapalit ay isang magandang ideya. Kaya lang, kapag nalaman ng balitang ito, siguradong katapusan na nating mga pamilyang Lin. Ano bang kinakatakutan nyo? Basta't itikom ang bibig ng mga tauhan, walang makakaalam nito. Kayong mga tao diyan, pumunta kayo at tawagin dito si Lu Ziyi. Sir, pinatatawag niyo po ako? Ziyi, naawa ko sa iyong kalagayan na mag-isa sa buhay. Kaya, ikinuha kita ng isang magandang kasal. Ikaw ang papalit kay Wei para mapangasawa ang batang Panginoon ng pamilyang Gu. Simula ngayon, ikaw na ang madam ng pamilyang Gu at sa darating na mga araw ay hindi mauubos ang iyong kayamanan at karangyaan. Pero ang gusto ko lang po ay makasama ang nanay ko habang buhay. Hindi ko po gustong magpakasal. Lu Ziyi, nitong mga nakalipas na taon, kaming mga pamilyang Lin ang nagpapakain sa inyong mag-ina, napakalaking utang na loob na iyan. Ngayong araw, gusto mo man o hindi, kailangang magpakasal ka. Pero paano po kapag nalaman ng pamilyang Gu na peke lang ako? Walang makakaalam yan. At kung sakaling maglakas loob kang ibunyag ang kahit isang salita, iyang kawawa mong ina ay hindi na muling makakakita ng bukas. Ziyi, saan ka ba pupunta? Nay, sa wakas ay ikakasal na ako ngayong araw. Huwag kang mag-alala. Siguradong magiging masaya ako. Miss Lin, sakay na po sa kotse. Mula ngayon, ikaw na si Lin Mowei. Ang tungkol sa pagpapalit ng kasal, dapat mong ilihim iyan hanggang sa iyong huling hininga. Miss? Ang pamilyang Gu talaga ang nangunguna sa mga elite. Hawak nila ang kalahati ng yaman ng Beicheng. Napakagarbo ng pagkakagawa rito. Miss, pakiakyat po sa taas. Ito pala ang asawa ko, si Gu Yansheng. Gu Yansheng. Kaya naman pala, hinayaan ni Lin Mowei ang magandang posisyon bilang young mistress ng mga pamilyang Gu at talagang ipinilit pa na ako ang ipakasal. Kaya naman pala ang tagapagmana ng mga pamilyang Gu ay isa palang vegetable. Pero, itong tagapagmana, napakagwapo naman pala. Ayos lang kung vegetable siya dahil hindi ko na kailangang umarte sa harap mo. Sakaling mawala na siya balang araw, posible ko pang mamana ang lahat ng yaman ng mga pamilyang Gu. Hindi na rin ito lugi. Ikaw ba si Mowi? Opo, ako nga po.
Kayo po ba si Madam? Hindi mo na ako kailangang tawaging madam. Simula ngayon, tawagin mo na lang akong ma. Dahil ikinasal ka na sa pamilyang ito, simula ngayon ituturing na kitang sarili kong anak. Ma? Maui, tungkol sa kalagayan ni Yansheng, hindi rin namin ito inaasahan. Simula noong maaksidente siya, ilang taon na ang nakararaan, hindi na siya nagkamalay pa. Patawad at kailangan mong pagdaanan ito. Madam, wag na po kayong masyadong malungkot. Tiyak na magigising din si Yansheng. 2 taon na siyang nakahiga. At sabi ng mga doktor, napakaliit na ng pag-asang magising siya. Subalit, Maui, huwag kang mag-alala. Ngayong asawa ka na niya, sisiguruhin kong hindi kita mapapabayaan. Ito ang $1 bilyon. Gamitin mo iyan sa kung anong gusto mo. Pumili ka ng kahit anong maibigan mo at kapag naubos iyan, sabihin mo lang sa akin. $1 bilyong po? At heto pa ang mga pulseras. Gusto mo ba sila? Kung ang iba ay may wedding gold jewelry, ikaw, bilang manugang ng mga pamilyang Gu, hindi rin dapat mawalan yan. Ganito karaming ginto? Napakagalante naman ng mga pamilyang Gu. Ma, pero Maui, hindi mo pa gusto ang mga ito. Tanggapin mo muna ang mga ito. At kapag may nagustuhan kang ibang disenyo, sabihin mo lang sa akin. At ito pa, ito ang pamanang jade bracelet ng mga pamilyang Gu. Ibinibigay ko na ito sa iyo ngayong araw. hindi po. Hindi po ito pwede. Madam, masyado po itong mahalaga. Dahil kabilang ka na sa pamilyang Gu, pamilya na ang turing namin sa iyo. Hindi ko hahayaang mahirapan ka. Ngayon ang masayang araw nyo, ng asawa mong si Yansheng. Kaya, wag na muna nating pag-usapan ang mga iyan. Lalabas muna ako. Napakabuti naman palang tao ni Madam. Huwag kang mag-alala, kahit man lang para kay Madam, aalagaan kitang mabuti. Habi. Husband, ako naman ang magpupunas sa katawan mo ngayon. Maging mabait ka lang, ha? Hindi ka naman siguro naging tanga dahil sa pagkakauntog mo, di ba? Mukhang okay lang naman. Sa bagay, dahil nakarate ka lang naman bilang isang vegetable, maging tanga man o hindi, mukhang wala na ring pagkakaiba yun. Ano to? Abs. 2 taon na siyang nakahiga at hindi kumakain, umaasa lang sa mga nutritional liquid. Pero bakit may abs pa rin siya? At ang laki pa ng katawan niya? Buti na lang at hindi niya ako nakikita. Ang sarap palang magkaroon ng asawang nakaratay lang. Nakahiga lang siya habang buhay. Hindi makikipag-away sa akin. Napakabait at napakamaunawain. At ang sarap pa sa mata. Husband, ipangako mo sa akin na hihiga ka lang dyan sa kama at mananatiling mabait at maunawain sa akin. Ang mukhang to, mas gwapo pa kaysa sa mga male celebrities sa showbiz. Ipikit mo na ang mga mata mo. Itong pamilyang Gu, hindi naman kaya sila babawi sa pangako. Nag-usap na tayo dati, basta't nagpakasal si Wire sa pamilyang Gu. Ibibigay ng pamilyang Gu ang negosyo nila ng alahas at ipapahawak ito sa atin. Bakit ang tagal na? Wala pa rin bang balita hanggang ngayon? Mahal ko, baka naman si Lucy ang gumagawa ng gulo. Noong nandito pa siya sa bahay, hamak nakatulong lang siya. Ang mga taong ganoon, maraming maitim na balak, mukhang pera din sila. Malamang, may kung ano siyang sinabi sa pamilyang Gu. Kapag nagkamali si Luziyi at may nabanggit siyang hindi dapat, yung pipi niyang nanay, paniguradong pagbabayarin ko. Hindi basta-basta ang pamilyang Gu para kalabanin natin. Kapag nabuko ang pagpapanggap sa kasal, yari ang ating pamilyang Lin. Katapusan na natin. Moe, tawagan mo na siya ngayon din. Tanungin mo ang walang hiyang batang iyan.
Yung pangakong negosyo ng alahas ng pamilyang Gu, bakit hanggang ngayon ay wala pang balita? Naintindihan ko po. Hello? Ano po ang kailangan nila? Lucy, kumusta na yung asawa mong tulala at parang gulay na lang? Binibining, Lynn? Sabihin mo na agad kung anong gusto mo. Binabalaan kita. Kapag nalaman ng pamilyang Gu na ikaw ay isang impostora, siguradong magdurusa ang pipi mong ina. Nagawa ko na ang gusto niyo na magpakasal. Ano pa ba ang gusto niyo sa akin? Huwag kang magmaang-maangan. Pinapatanong ni Papa. Yung pangako ng pamilyang Gu sa pamilyang Lin na negosyo ng alahas, bakit wala pang nangyayari? Noong una ang sabi niyo lang ay magpakasal ako sa pamilyang Gu. Hindi kasama sa usapan ang maging tulay o manloko para sa inyong negosyo. Ibang bayad na ang kailangan para doon. Ibang bayad pa? Napakatakaw mo talaga sa pera kahit katulong ka lang. Buwisit na Lucy na iyan. Binabaan niya ako ng telepono. Akala siguro nila ipapayag lang ako basta-basta. Moe, tingnan mo kung anong dala ni Mama para sa iyo. Ma. Moe, anak, kagagaling ko lang sa Switzerland at may dala akong regalo para sa iyo. Buksan mo ang mga kahon. Nandiyan ang Nautilus Blue Blood, Grandmaster Chime Series, at pati na ang Sky Moon Tourbillon. Ang lahat ng ito ay galing sa koleksyon ng Patek Philippe. Nagustuhan mo ba? Mama? Lahat po ng ito? Masyadong mahal ang mga ito? Kapag pera ang binigay, masyadong karaniwan lang. Alam ni Mama na hindi mo gusto ang ganoon. Itong mga relo na ito, parang pamumuhunan na rin. Alam ko na, sa pagpapakasal mo kay Yansheng, marami kang sakripisyo. Mama, hindi ko naman po iniisip na sakripisyo ito. Naniniwala po ako na pakikinggan tayo ng langit at siguradong magigising din si Yansheng. Ginawa na ng mga doktor ang lahat. Ipaubayan na lang natin ito sa tadhana. Siya nga pala, bumili ako ng isang mansyon sa The Pearl Qatar. Pagdating ng tamang panahon, magsasama tayong dalawa para magbakasyon doon. Ang bait po talaga ni Madam Gu sa kaniyang manugang. Sayang lang at isa lang akong peking kapalit. Ang mga gamit na ito ay dapat sa kaniya, kay Lin Moe. Kapag nalaman ni Madam Gu ang totoo, siguradong masasaktan siya. Ma, ayos na po ako sa kinalalagyan ko ngayon. Hindi niyo na po kailangan gumastos. Manugang ka ng aking si Pamilyang Gu, mabuti ako sa iyo. Kaya bakit mo sasabihin gastos lang iyan? Mula ngayon, kailangang masanay ka na mabait ang mama sa iyo. Oo nga pala, may gaganaping selebrasyon para kay matandang Ginang Wang mula sa pamilya Huaming Finance. Sumama ka sa mama na dumalo doon. Isang piging po? Oo. Ang ganitong mga pagtitipon, maliit man o malaki, bilang ikaw ang batang ginang ni Pamilyang Gu, ay dapat maging pamilyar ka sa kanila. Tia Lin, pakidala dito sa loob ang mga susuoting gown para sa darating na handaan. Opo, madam. Ang pirasong ito ay mula sa Poly Auction. Isa itong pambihirang obra maestra. Ang katawan ng damit na ito ay napupuno ng mga nakadikit na pambihirang ruby na napakataas ng kalidad. Ang panimulang presyo pa lang sa subasta nito ay nasa $9 na dolyar. Nagustuhan mo ba? Siyam na digit? Napakamahal naman po niyan. Sana kung hindi lang na-aksidente si Yansheng noon, mas maganda sana. Disenyo ito ng isang batikang master sa Fashion Week. Inabot ng 2 taon bago matapos ang pananahi rito, nag-iisa lang ito sa buong mundo. Tingnan mo ang mga disenyong ito. Pumili ka ng kahit anong gusto mo. Ma, masyado na po talagang mahalaga ang mga ito. Hindi naman iyan masyadong mahal. Sa hinaharap, ikaw na ang mangunguna sa mga tanyag sa lipunan at ang kagalang-galang na asawa ng tagapagmana ng Beicheng. Sa mga handaan nating mga Moe, kailangang ikaw ang maging pinakaningning. Tingnan mo itong damit na may ruby. Sa tingin ko ay maganda ito. Ano sa tingin mo? Ma, lahat naman po ay nagustuhan ko. Kayo na po ang magdesisyon. Mahal? Nasaan na ang mga tao? Ate Xiaomei, nasaan si Yansheng? Batang ginang, ang young master po kasi. Ano bang nangyari sa kaniya? Gu Yansheng, iniwan mo na ba talaga kami? Kahit maikli pa lang ang panahon na magkakilala tayo, magkasama naman tayo araw-araw, kahit paano ay may pinagsamahan tayo. Bakit naman basta ka na lang nawala? Ma, Moe, ano bang nangyayari sa'yo? Ma, sinasabing ang mabait ay pinagpapala. Isang mabuting tao si Yansheng. Bakit hindi man lang siya lumaban at bigla na lang siyang wala na? Sino ang mag-aakala na sa maikling panahon ay ganito na pala kalalim ang damdamin ng asawa ko para sa akin?
Huwag kang mag-alala, hindi pa ako nawawala. Ikaw, paano ka nakatayo? Pagkatapos ng 2 taon na pagkakahiga, sa ilalim ng mabuting pag-aalaga ng aking asawa, sa wakas ay nagising na ako. Parang hindi ka naman masaya? Bakit? Dahil ba sa nagising ako? Kaya nadismaya ang aking asawa? Mag-iingat ka, mahal. Ikaw. Diyos ko, hindi na pala bedridden si Gu Yansheng. Ibig bang sabihin ay hindi na? Ako magiging malaya ngayon? Anong sabi mo? Simpleng pag-inom lang ng tubig, kailangan mo pa bang gawin iyan, mahal ko? Halika, papainumin kita. Hindi po, wag na po. Kaya ko na po ito. Inalagaan ako ng mabuti ng asawa ko noon. Dapat lang na ganun din ang gawin ko, di ba? Baka mabulunan ka pa? Ang asawa ko talaga ay hindi nag-iingat. Ako na ang gagawa niyan. Ay, wag na, hindi na po kailangan. Bawal ang basta-bastang pagdidikit. Bawal ang pagdidikit? Ang pagkakaalam ko kasi, may isang taong hinawakan ang buong katawan ko habang sinasabing may abs pa raw ako kahit 2 taon na akong nakahiga. Bakit parang itinatanggi mo na ngayon? Ano ang sinabi mo? Huwag kang mag-alala. Asawa ko? Sisiguraduhin kong matutupad ang gusto mo. Hindi ako makikipag-away o magagalit at ako ay magiging isang maalaga at mapagmahal na asawa. Bakit niya alam ang mga bagay na ito? Pati ba noong hinalikan ko siya ng palihim? Tiyak na alam niya rin. Kung ganoon, bakit namumula ang mukha mo? Mainit ba? Maui, masaya ang mama na makitang maayos ang pagsasama ninyo. Nga pala, kumuha ako ng sikat na chef, nagpaluto ako ng maraming pagkain bilang selebrasyon sa paggising ni Yansheng. Maui, bakit hindi ka pa kumakain? Ang mga ito ay pinaluto ko pa. Sa sikat na Black Pearl Chef of the Year, tikman mo kung pasok sa panlasa mo. Ma, nagugustuhan ko po silang lahat. Pati na rin itong ginseng chicken soup. Sadya kong ipinaluto iyan para lang sa iyo. Tikman mo kung masarap ang lasa. Yansheng, sandukan mo ng sabaw ang asawa mo. Wag na po, kasasama pa lang ni Yansheng. Kaya ko na po itong gawin mag-isa. Kumpara sa ginawa mong pag-aalaga sa akin noon. Baliwala lang itong pagsasandok ng sabaw. Ibig bang sabihin ay malay siya noon? Ang tungkol sa paghalik ko sa kanya noon, alam niya rin ba iyon? Sinta, buka ang bibig. Mrs., buksan mo ang bibig mo. Ma, Yansheng, busog na po ako. Babalik na muna ako sa kwarto para magpahinga. Yansheng, mula nang mapangasawa ka ni Moe, araw-araw kanyang pinupunasan at minamasahe. Talagang napakaganda ng pag-aalaga niya sa iyo. Kaya dapat lang na tratuhin mo siya ng maayos. Ma, mahirap basahin ang puso ng tao? Huwag po kayong magpapadala sa panloloko niya. Sa tingin ko, gustong-gusto niya nang mawala ako agad para makuha niya ang lahat ng ari-arian ng pamilyang Gu. Ano ba itong pinagsasabi mo? Kilala ko ang mga tao. Si Moe ay hindi ang klase ng babaeng mukhang pera. Ikaw, bakit ka pa matutulog sa kwartong ito ngayong gabi? Noong tulog pa ako at walang malay, sa iisang kama tayo natulog. Ngayong gising na ako? Dapat na ba tayong maghiwalay ng kwarto? Noon ay hindi ka pa makagalaw at hindi mo pa kaya ang sarili mo. Ganun pa rin ba iyon hanggang ngayon? Kaya pala, Mrs., habang hindi ko pa kaya ang sarili ko noon, sinamantala mo na ba ang pagkakataon sa akin? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Kung gusto mo, sa sahig ka matulog ngayong gabi, sa kama naman ako. Anong ginagawa mo? Huwag kang lalapit. Sino kaya itong hinalikan at niyakap ako noon? At ngayon ay nagpapanggap na napakabait? Kailan ka pa talaga nagising? Simula nung sinabi mo na may abs pala ang asawa mong hindi makagalaw. Bawat salitang sinabi mo, lahat ng ginawa mo, at ang mga pagpaparamdam mo sa akin, alam na alam ko ang lahat ng iyon. Ikaw? Ibig sabihin, nagpapanggap ka lang bang natutulog? 2 taon akong nakahiga doon? Sa tingin mo, nagpapanggap lang ako? Ikaw, huwag kang gagawa ng kahit anong masama.
Nakahiga ka ng 2 taon, siguradong mahina pa ang mga muscles mo. Marunong din akong mag-self-defense. Kung mahina man o hindi ang muscles ko, hindi ba mas mabuting subukan mo mismo, Mrs.? Kasal na tayo? At bilang asawa mo, karapatan kong gawin ang obligasyon ko sa iyo, hindi ba tama naman? Huwag mong subukan ang pasensya ko. Buong araw, bukod sa gusto mo nang mawala ako agad, hindi ko alam kung anong mga masasamang plano ang tumatakbo sa isip mo. Pwede ba na huwag mong tingnan ng isang tao sa ganoong kasamang paraan? Antok na ako. Ano bang inaasahan mo, Mrs.? Ikaw. Bakit? Hahanapin mo ba ang asawa mo? Sinong nagsabi na hinahanap ko siya? Ang manugang ko po ay nasa hardin at nagbuburda. Tingnan mo ang gawa niya. Sa tingin ko ay mas maganda pa ito kaysa sa mga nakadisplay sa Sushi Museum. Iyang mga bulaklak ay mukhang totoo. Ma, nahulog ang sinulid ko. Pwede po bang pakiabot? Salamat po. Walang anuman. Pasensya na po, akala ko po kasi ay si Mama. Ikaw ba ang nagburda nito? Interesado na ako sa burdang sushi simula pa nung bata ako. At ang pinakamalaking pangarap ko ay maipagpatuloy ang tradisyong ito. Hindi ko akalain na mayroon kang ganyang kagandang pangarap. May kailangan pa pala akong gawin? Aalis na muna ako. Maganda ang pagkakaburda mo. Bakit ang nakalagay na pangalan ay Lu Ziyi? Secretary Wang, tulungan mo akong imbestigahan ang taong si Lu Ziyi. Sa loob ng 3 minuto, kailangan ko ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Sige po, President Gu. President Gu, nahanap ko na. Ayon sa mga record, ang napangasawa sa pamilyang Gu ay si Lu Ziyi at hindi si Lin Mawei. Lu Ziyi, niloko mo ako. Magandang araw po, Madam Gu. Mawei, ang mga ito ay binili ko lang na Milan Luxury Skincare Line. Alin ang gusto mo? Pumili ka lang kahit ano. Ma, ayos na po sa akin ang gumamit ng Davao. Masyadong maaksaya ang mga ito. Naku, kaming mga babae, bagamat mahalaga ang talino at pagkatao, dapat din nating matutunang mamuhunan sa ating sarili. Tingin ko itong caviar essence ay napakaganda, ibalot nyo ito para sa akin. Pati na rin itong essential oil, mamahaling skin water, at face cream, lahat iyan ay ibalot nyo. Opo. Mawei, may mga bagong labas na bag doon sa counter. Halika, tignan natin. Magandang araw po, Madam Gu. Welcome po sa aming shop. Mawei, ang lahat ng ito ay mga bagong disenyo para sa season na ito. Tignan mo kung may nagustuhan ka. 10 milyong dolyar? Sapat na po ito para bumili ng 2 bahay. Basta't gusto mo, itong mga designer collection series na ito, ay bibilhin nating lahat. Huwag na po, Ma. Masyadong marami na po ang naibigay niyo sa akin. Sa hinaharap, magiging sayo rin ang lahat ng pagmamay-ari ng pamilyang Gu, kaya maliit na bagay lang ang mga ito. Tingnan mo pa, may iba ka pa bang nagustuhan? Ito na lang po siguro. Simple at hindi masyadong agaw pansin. Ma, isa lang po ang bibilhin ko. Ito, ibalot niyo lahat ito. At itong special edition, ipakita niyo sa manugang ko para masukat niya. Mahal, anong nangyari? Sumama ka sa akin. Yansheng, hindi ba pwedeng hintayin mo kaming matapos ni Mawei sa paglalakad bago ka magsalita? Yansheng, Lu Ziyi, Pa, paano mo nalaman? Bigla kong naalala na may gagawin pa pala ako. Aalis na muna ako. nagpapanggap ka pa rin? Pati ako ay nagawa mong lokohin para lang sa kasal.
pakiusap. Makinig ka muna sa paliwanag ko. Ano pa ang dapat mong ipaliwanag? Pinagplanuhan mong maigi na makapasok sa pamilya ng pamilyang Gu dahil ba gusto mong makuha ang ari-arian ng pamilyang Gu at inaasahan mong mawala na ako kaagad para mamana mo ang yaman ng pamilyang Gu? Kaso nga lang, nagising na ako. Oo, tungkol sa pagpapalit ng ikakasal, aminado akong pagkakamali ko iyon. Pero biktima rin naman ako. Ginamit nila ang nanay ko para takutin ako. Wala akong naging pagpipilian. Naku, magaling ka talagang umarte. Simula noong pumayag kang magpakasal sa isang taong nakaratay lang, alam kong may masama ka ng balak. Hindi totoo yan. Noong una, hindi ko talaga alam na sa isang taong nakaratay ako ipapakasal. Sana ay mawala na siya kaagad. Para makuha ko ang yaman ng pamilyang Gu, sabi mo noon. Hindi ba't ikaw mismo ang nagsabi niyan? Ako? Wala ka nang masabi, di ba? Marami na akong nakitang babaeng tulad mo. Kunwari ay inosente, pero punong-puno ng maitim na balak. Mukhang sa puso mo nahusgahan mo na ako. Dahil kahit anong sabihin ko ay mali. Kung ganoon ay susundin ko na ang gusto mo, maghiwalay na tayo. Hindi ako papayag. Hindi ako payag. Ano ba talaga ang nangyayari? Ayos naman ang lahat. Bakit bigla mong gustong makipag-divorce? Ikaw ba ang magsasabi sa kanya? O ako mismo ang magbubuko sa iyo? Luzie? Lucy, Pasensya na po, ma'am. Manalin lang tayong lahat. Nagpadala lang ang pamilyang Lin ng pekeng mapapangasawa para lokohin tayo. Madam, pagkakamali ko po ang pagpapanggap na asawa. Makikipagdalamhati at makikipag-divorce na po ako agad. Ang mga card, alahas, at mga bag na ibinigay nyo, bukas na bukas din ay ibabalik ko po ang mga iyon ng buo. At sa lahat ng oras na ito, pasensya na po sa istorbo, at maraming salamat po sa pag-aalaga sa akin. hindi kayo magdi-divorce? Ziye, kung ikaw man ang tunay na anak ng pamilyang Lin o hindi, wala akong pakialam. Pero nitong nakaraang mga araw, kung paano mo inalagaan si Yansheng, nakita ko ang lahat ng iyon. Bilang manugang ko, tanggap na kita. Isa lang siyang mapagpanggap na asawa. Ano naman kung mapagpanggap? Dahil lang sa pumayag siyang magpakasal sa isang taong nararatay ng 2 taon, huwag kang maging irresponsableng asawa. Kapag itinuloy mo ang divorce, huwag mo na akong ituring na ina. Mula sa kayamanan ng pamilyang Gu, wala kang makukuha kahit isang kusing. Jiye, huwag mo siyang pansinin. Lumaki lang siyang layaw. Unang beses niya kasing masingitan, kaya nag-iinarte lang siya. Ma, mali po ang ginawa kong pagpapanggap. Handa po akong makipag-divorce. At umalis nang walang bitbit na kahit ano. Naku, ayaw ng pamilyang Lin na ipakasal ang tunay nilang anak dito, kaya ikaw ang itinulak nila para pumalit. Biktima ka lang din? Paano naman kita hahayaang mahirapan? Ma, ako po. Naiintindihan kita, ang tungkol dito, lahat ay kasalanan ng pamilyang Lin. Dahil ikal naging asawa dito, mananatili kang manugang ko. Mula ngayon, mamuhay na kayo ng maayos ni Yansheng. Heto ang gold card ng Lan Yijai Hotel. Narinig ko na may bagong French chef doon. Mahusay magluto ng totoong French dishes. Isama mo si Ji doon. Ma? Pumasok si Luzie sa pamilyang Gu? Tiyak na may ibang plano iyan? Tinawagan ko na ang abogado para pumunta rito. Kung gusto mo talaga ng divorce, sige, aalis ka nang walang makukuha at ang lahat ng share ko sa kumpanya ay ililipat ko kay Ziyi. Tuloy pa ba? Hala, ituloy mo. Dahil iyan ang sabi nyo, ano pa ba ang magagawa ko? Hindi ba sabi nyo kakain tayo? Bakit nakatigil pa tayo rito? Ayoko pong sumama. Mas gusto ko pong samahan si Mana mag-shopping. Yung ano, tungkol sa paghihiwalay natin, gagawa ako ng paraan agad para kumbinsihin ang mama mo. Huwag kang mag-alala. Ano? Gusto mo pang manakit? Hindi? Pwede mo ba muna akong bitawan? Napakasakit. Ginoong Gu, yung tungkol sa diborsyo. Kung makikipaghiwalay tayo ngayon, natatakot ako na hindi ito matanggap ni Mama. Mahina ang puso ni Mama. Naintindihan mo ba? Sige po. Napakasungit na parang bangkay. Noong walang malay ka pa, mas mabait ka pa tignan. Teka lang, bakit hindi mo muna sagutin ang telepono? Ikaw ang pinakamayaman. At ikaw rin ang pinuno ng pamilyang Gu? Napakadami mong ginagawa. Asikasuhin niyo na po ang trabaho niyo at huwag niyo na akong intindihin. Hintayin mo ako. Hoy, Luzie. Bakit hindi mo sinasamahan sa bahay ang asawa mong parang wala ng buhay?
At pumunta ka pa rito sa Lan Yizai. Sa napakamahal na restaurant na ito. Lin Moway, Maway? Parang ngayon lang kita nakita dito, miss. Saang pamilya ka ba galing? Brother Jun, nagbibiro ka naman. Siya ba? Anak lang naman siya ng katulong namin. At ang nanay niya ay isang pipi. Ah, siya pala, yung pumalit sa yung magpakasal doon sa lalaking hindi magising, ang anak ng... Katulong? Oo, siya nga. Kung hindi dahil sa akin, habang buhay lang siyang magiging katulong. Sayang naman ang ganda ng mukha niya. Magsisilbi lang pala sa isang taong tulog. Sayang talaga. ang tamang pag-uugali ay mahalaga. Sana dalhin mo iyan kapag lumalabas ka. Isang anak lang ng katulong. Lakas ng loob na pangaralan ako tungkol sa asal. Bagay ba sa'yo? Akala mo ba porket ikinasal ka sa pamilyang Gu ng ilang araw, ikaw na ang Mrs. Gu? Kung hindi dahil sa akin, makakapasok ka ba sa pamilyang Gu? Katulad ka lang din ng nanay mo. Habang buhay na magiging tagapagsilbi. Sumusobra ka na. Ikaw. Alam mo ba kung sino si Brother Jun? Hindi. At wala akong pakialam. Miss Lin, itigil mo na ito habang maaga pa. Hayaan mong ipakilala kita. Ito si Brother Jun, ang panganay na anak ng pamilyang Shu. Ang pamilyang Shu sa buong mundo pagdating sa semiconductor chips ay ang nangungunang kumpanya at ang susunod na head ng North City Chamber of Commerce. Ang asawa ko naman ang pinakamayamang tao sa North City. Anak ng katulong, dapat alam mo ang lugar mo. Huwag mong isipin na porket nakatungtong ka sa mataas ay magiging senyora ka na. Nagagawa mo na ngang ibaba ang tawag ko. Matapang ka na ba ngayon? Lin Mawei, pinapayuhan kita. Mabuti pang umalis na kayo. Isa ka lang katulong. Akala mo ba porket ikaw ang naging kapalit ko sa pagpapakasal sa pamilyang Gu, ay kung sino ka na? Naglakas loob ka pa talagang pumunta sa Lan Yizai na isang mamahaling restaurant para lang gumastos. Ang presyo ng isang putahe dito ay katumbas na ng 6 na buwang sweldo mo. 2 taon nang hindi nagigising si Young Master Gu. Ang nanay na lang niya ang nagtataguyod sa lahat. Kung magpapatuloy ito, hindi imposible na mapunta sa iba ang pag-aari ng pamilyang Gu. Ano kaya? Kung habang maaga pa, ay maghanap ka na ng ibang lalaki? Pinapaalalahanan ko kayo na ayusin niyo ang pananalita niyo. Katulong ka lang naman. Kahit na napunta ka pa sa pamilyang Gu, habang buhay ka pa ring magsisilbi. Magtitimpla ng tsaa at kape, at mag-aalaga sa isang asawang parang gulay na lang. Nabalitaan kong yung malas mong asawa, umaasa na lang sa mga swero para madugtungan ang buhay. Kaya pala naghanap sila ng malas na babaeng katulad mo para swertehin siya. Huwag kayong mag-alala, mabuti ang lagay ng asawa ko. 2 taon na ang nakakalipas nang maaksidente si Young Master Gu. Maging ang mga doktor sa ospital ay nagsabing napakaliit na ng tsansa niyang magising. Kahit na ang pinakamahuhusay na eksperto sa buong bansa ay wala na ring magawa. Sa tingin ko, hanggang ngayong taon na lang ang itatagal ng buhay niya. Mukhang yang suot mo ay galing pa sa Milan Fashion Week runway. Mukhang masaya naman ang pamilyang Gu sa iyo. Kamusta na ang usapan para sa proyekto ng alahas ni Gu Corporation at pamilyang Lin? Nagmamadali na ang tatay ko. Miss Lin, pakilinaw lang, ako ang nagpakasal bilang kapalit. Hindi ako pumunta doon para makipagnegosyo para sa inyo. Wala kang utang na loob, katulad ka rin ng nanay mo. Pareho kayong mga basurang hindi nababagay sa magandang buhay. Kung hindi kayo kinalingan ng pamilyang Lin, matagal na sana kayong nagutom ng nanay mo sa lansangan. Ang makipag-usap sa mga taong katulad nyo ay pagsasayang lang ng oras at buhay ko. Huwag niyo akong sisisihin kung hindi ko kayo binalaan. Umalis na kayo rito ngayon din? Bago pa kayo magsisi? May karapatan ka bang palayasin kami? Waiter, hindi ba't isang high-class na restaurant ito? Bakit nyo hinahayaang may isang hamak na katulong ang kumakain dito? Palayasin nyo siya ngayon din. Laging tama ang mga customer. Anong karapatan mong paalisin ako? Akala mo ba dahil napunta ka sa pamilyang Gu, ay hindi ko na pwedeng gawin sa'yo ang kahit anong gusto ko? Tigil. Tigil. Sino ka ba? Pinagsasabihan ko ang katulong ko. May karapatan ka bang makialam? Lin Mowi. Tama. Ako ang dalagang si pamilyang Lin, na si Lin Mowi Luziyi. Sino ang lalaking ito? Huwag mong sabihin ginamit mo ang pera ni pamilyang Gu para bumuhay ng lalaki sa labas. Diyos ko po! Nakalimutan ba ni Lin Mowi uminom ng gamot? Hindi niya man lang kilala ang tagapagmana ng Northern City? Miss Lin, ikaw? Hindi mo ba siya nakita kailanman? Parang nakita ko na siya sa kung saan. Parang pamilyar siya. Hamak na lalaki lang yan. Bakit kailangan ko siyang makita? Luziyi, hindi ko akalaing mahilig ka pala sa ganyan. May asawa kang nakaratay na parang gulay sa bahay, tapos nagbabayad ka ng lalaki sa labas. Ang ginagawa mong iyan, noong unang panahon ay pinaparusahan ng matindi. Asawang nakaratay at parang gulay? Bakit?
Mali ba ang sinabi ko? Umalis na kayong dalawa ngayon din, nakakasira kayo ng paningin. Inaantay ko pa si Brother June para ipakilala ako sa mayamang investor na si Elder Wen. Ang paalisin ako sa Lan Yizai, ikaw pa lang ang nakagawa nito. Binibigyan kita ng 3 segundo para lisanin ang Lan Yizai. Papaalisin mo ako? Sino ka ba sa akala mo? Ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan. Miss Lin, talaga bang hindi mo pa nakikita si Young Master Gu? Bakit kailangan ko siyang makita? Isang taong hindi na halos gumagalaw. Siguradong napakapangit niyon. Pero ikaw, Lucy, isang linggo ka ng kasal, hindi mo pa rin ba siya nakikita? Ibig bang sabihin ay magkahiwalay kayo ng kwarto? Sa bagay, hindi na nakakapagtaka. Dahil 2 taon na siyang nakahiga sa kama. Tiyak na nanghina na ang kanyang mga kalamnan at naging sobrang pangit na niya. Tiyak na masusuka ang sinumang makakakita sa kanya. Miss Lin, hindi pangit ang asawa ko. Pinapayuhan kita na umalis na ngayon din. Lucy, akala mo ba ay kung sino ka na para magsalita ng ganyan sa akin? Sino ka ba sa tingin mo? Para palayasin ako? Katulad ka lang ng nanay mo, mababa ang uri nyo. Sa iyong dugo, bawat bahagi ay puno ng amoy ng isang mababang tao. Alam mo ba yon? Kayo ang mga mababang uri? Kayong mga mayayaman na mapanghusga sa kapwa nyo? Wala nga akong pera. Pero hindi ako katulad nyo, na ginagamit ang inyong pribilehiyo para mangapi ng ibang tao, nang walang hiya, at ipinagmamalaki pa ito. Wala ka ng pera, napakalakas pa ng loob mo. Mahirap ka dahil ang 3 henerasyon ng pamilya mo ay mangmang at tamad, kaya simula nang isilang ka, ay isa ka ng pulubi. Ikaw at ang pipi mong ina ay nakatadhana ng maging mahirap, kaya kahit mapunta ka pa sa pamilyang Gu, ay hindi na ito mababago. Napakakawawa niya pala sa pamilyang Lin. Bakit hindi pa kayong dalawa umalis? Darating na si Elder Wen mamaya. Kayong dalawa, ang isa ay mukhang dukha, at ang isa naman ay ibinebenta ang mukha para kumita. Kapag nagalit si Elder Wen, hindi ko na kayo mapoprotektahan. Miss Lin, ang bibig mo ay mas mabaho pa sa tubig sa aming palikuran. Anong sabi mo? Nagagawa mo akong bastusin ng ganyan? Gusto mo bang parusahan kita? Humingi ka ng tawad. Brother Jun, tingnan mo ang lalaking ito. Sinasaktan niya ako sa harap mo. Tulungan mo naman ako. Hindi mo ba narinig? Mag-sorry ka. Bitawan mo siya. Alam mo ba kung sino ang kinakalaban mo? Kapag hindi ka pa bumitaw, titiyakin kong mawawala ka sa Beicheng. Tao ka ba ng pamilyang Shu? Tama ka? Bakit? Ngayon ba ay natatakot ka na? Binibigyan kita ng 3 segundo para humingi ng paumanhin sa iyong kaululan agad. Maaari ko pang palampasin ang lahat. Kung hindi, gagawin kong mahirap ang buhay mo rito sa Beicheng. Isang maliit na pamilyang Shu. At magagawa mong pahirapan ang buhay ko rito sa Beicheng? Oh, Captman. Ang tapang mo pala, ha? Ang tatay ko ang presidente ng Beicheng Chamber of Commerce. Gusto mo bang tumawag ako? Para siguradong mawala ka agad? Ang dalawang ito, para silang mga payaso galing sa circus. Pa-impress ang bawat isa sa kanila. Dito pa sa harap ni Beicheng Crown Prince nagsasabing tatapusin ang career niya, siguro ay nagsasawa na silang mabuhay ng payapa. Uulitin ko sa huling pagkakataon, humingi ka ng paumanhin sa tao ko. Tao ka niya? Lucy, ang galing mo talaga. Kailan ka lang ba napunta sa pamilya ng pamilyang Gu? Ngunit tinatalikuran mo na ang asawa mong may sakit para maghanap ng ibang lalaki sa labas. Hindi ka ba natatakot na isumbong kita sa pamilyang Gu? Para hindi pa umaabot ng 2 araw ang pagiging mayaman mo, ay palalayasin ka na agad? Sabi ko bitawan mo ako. Bingi ka ba? Sinaktan mo ako? Ayaw mo na ba talagang mabuhay? Gusto mo bang gawin kitang alaala na lang sa susunod na taon? Sira na siguro ang ulo nitong si Shujun. Dahil sa kakabasa ng mga serye ng mayayamang bot, puro walang kwentang script ang laman ng utak niya. Ikaw? Ganyan na pala kayabang ang mga pamilyang Shu rito sa Beicheng ngayon. Bakit? Ngayon ka lang ba natatakot? Humingi ka ng tawad sa akin. At baka pagbigyan pa kita. Hihingi ng tawad sa iyo? Baka hindi mo makayanan ang kapalit niyan. Bitawan mo na siya. Ang pamilyang Shu ay isang matandang makapangyarihang pamilya rito sa Beicheng. Kapag may nangyari sa kanyang masama, hinding-hindi mo kayang harapin ang consequences nito. Brother Jun, ayos ka lang ba?
Ang yabang mo ah. Naniniwala ka ba na sa isang salita ko lang ay kaya kitang tapusin agad? Ibalik ko sa iyo ng eksakto ang sinabi mo. Kayo? Ayos ka lang ba? Hayaan mong punasan kita. Pinapayuhan kitang lumuhod ng maayos at humingi ng tawad sa akin, yukod hanggang sa masiyahan ako. Kung hindi ang galit ko, ay hindi mo kayang harapin. Masyado atang bilib sa sarili ang taong ito. Anong ginagawa ninyo? Old Mr. Wen, nandito po pala kayo. Halikayo. Young Master Gu, kayo po ba talaga iyan? Ito, Elder Wen. Kaibigan niyo po ba siya? Elder Wen? Iyang katabi mong si Ginoong Shu. Sabi niya, ay palalayasin niya ako sa Beicheng. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Ano? Palalayasin kayo sa Beicheng? Nagbibiro ba siya? Naging pinuno lamang si pamilyang Shu ng Beicheng Association dahil sa tulong ko. Hindi pa nga matatag ang pwesto ni pamilyang Shu at nangahas na agad siyang magmayabang. Old Mr. Wen, baka nagkakamali lang po kayo? Ang lalaking ito ay isang lalaking nakadepende lang sa babae, konting parusa lang naman po yon. Elder Wen, siguradong nagkakamali ka lang po, hindi ba? Tumahimik ka. Alam mo ba kung sino ang nasa harap mo? Hindi ba't isa lang siyang lalaking palamunin? Old Mr. Wen, bakit ho? Lalaking palamunin, tunay kang ang bulag at walang pakiramdam, pati ang tagapagmana ng Beicheng ay hindi mo nakilala. Siya, kahit ang tatay mo pa ang pumarito, ay kailangan magbigay ng galang at tumawag sa kanya ng Young Master Gu. Ikaw, nagawa mo pa siyang paalisin sa Beicheng? Nawawala ka na ba sa sariling isip? Ano? Tagapagmana ng Beicheng? Siya ba talaga ang nababalitang malupit, malamig, at walang pusong si Young Master Gu? Hindi maaari. Gu Yansheng. Mali. Dapat ay nakahiga lang sa kama si Young Master Gu at walang malay. Paanong ang palamuning ito ang nasa harap natin? Lu Ziyi, ano po ba talaga ang nangyayari rito? Anong gagawin mo? Old Mr. Wen, ang totoo ay nandito kami ng asawa ko sa Lanyijay para kumain. Nakabukas na rin ang alak. Sinira ng dalawang ito ang gabi ng asawa ko. Narinig kong nakikipagnegosyo ka sa kanila. Alam mo na ang dapat mong gawin. Young Master Gu, huwag kayong mag-alala. Maintindihan ko po. Old Mr. Wen, pasensya na. Talaga pong nagsisisi na ako. Hindi ko lang po talaga alam, patawarin niyo ako. Sa katunayan ay talagang hindi ko alam na siya pala si Young Master Gu. Young Master Gu, nagkamali po ako. Talaga pong nagsisisi na ako? Young Master Gu, alam kong nagkamali ako. Totoong alam ko na ang pagkakamali ko. Young Master Gu. Old Mr. Wen, nagkasala ako. Talagang nagsisisi na po ako. Anong silbi ng pag-amin mo ngayong huli na ang lahat? Dapat ay matagal mo nang binago ang ugali mong mapagmataas na bata ka. Ngayong nagpahayag na si Young Master Gu, mula ngayon, ano man ang mangyari, hindi na kita poprotektahan. Umuwi ka at sabihin sa iyong tatay na bilang chairman ng organisasyon ay kailangan na niyang magbitiw agad sa pwesto. Pagdating naman sa hinaharap, ang pamilyang Wen at pamilyang Shu ay wala na rin magiging anumang ugnayan. Ano? Old Mr. Wen, hindi ba't parang napakasakit naman ang ginagawa nyo? Ang pamilyang Shu at pamilyang Wen po namin ay matagal nang magkaibigang pamilya at magkasosyo pa tayo sa negosyo. Kung ititigil nyo ang ating pagtutulungan, ang $100 milyong na order ng pamilyang Shu, anong mangyayari doon? Para nyo na rin itinulak ang pamilyang Shu sa kailaliman ng kabiguan. Hump, kung hindi ka lang nanggugulo sa labas, hindi ka hahantong sa sitwasyong ito. Masasabing ang pamilyang Shu nyo ay nararapat lang sa nangyari sa inyo. At ikaw naman, mula sa anong pamilya ka? Ako. Elder Wen, alam ko na kung bakit nagalit si Young Master Gu. Dahil lahat ito sa babaeng ito. Siya ang nanggulo at nanulsol. Young Master Gu, parang awa mo na, pagbigyan mo ako. Ang 100 taong negosyo ng pamilyang Shu ay hindi pwedeng mawala dahil lang sa akin. Kung may dapat mang sisihin mo si Lin Mo Wei, lahat ay kasalanan niya. Brother Jun, hindi naman iyan ang sinabi mo kanina. Pamilyang Lin. Sige, mula ngayon,
ang pamilyang Wen at pamilyang Lin ay hindi na rin magkakaroon ng anumang pondong pagtutulungan. Miss Lin, bahala ka na sa buhay mo. Old Mr. Wen, hindi po niyo pwedeng gawin ito. Young Master Gu, makinig ka sa akin. May sasabihin akong sikreto. Sa katunayan, ako ang tunay mong asawa, Lin Mowei. Ang babaeng iyan, isa lang siyang impostora. Nagsasabi po ako ng purong katotohanan. Oo nga, Mas gusto ko pang itsura ninyong dalawa kanina noong napakayabang pa ninyo. Young Master Gu, makinig ka sa paliwanag ko. Noong panahon na dapat tayong ikasal, suot ko na ang aking gown, pero ang babaeng ito, sadyang pinatulog niya ako. Pagkatapos ay nagpanggap siya bilang ako, para pakasalan ka. Young Master Gu, maniwala ka po sa akin, totoo ang lahat ng sinasabi ko. oo nga, totoo ang sinasabi niya. Kanina lang ay mukhang wala na akong pag-asang mabuhay bilang isang paralisado. At ano? Ngayong gising na ako? Bigla mo nang gustong magpakasal sa akin? Ako, Young Master Gu, ako. Patawad po. Dapat kang humingi ng paumanhin kay Mrs. Gu. Luzie, patawad po. Mahal ko? Kontento ka na ba sa paumanhin nila? Ayoko nang bumaba sa level nila. Paalisin mo na sila. Elder Wen, ayaw silang makita ng asawa ko? Paalisin sila. Opo, Young Master Gu. Mga tauhan, paalisin ang dalawang iyan. Young Master Gu, Young Master Gu, Young Master Gu, nagmamakaawa po ako sa inyo. Young Master Gu, Nagmamakaawa po. Young Master Gu, Young Master Gu. Young Master Gu, Young Master nagmamakaawa Gu. ako. Young Master Gu. Ano, ang ating pamilyang Wen ay nagpaplanong magtayo sa probinsya ng isang hot spring hotel. Kung pwedeng mamuhunan ang pamilyang Gu, handa akong ibigay ang 60% ng shares. May oras po ba kayo para pag-usapan ito? Tungkol sa proyekto, hahayaan kong si Secretary Wang ang makipag-ugnayan sa inyo. Ay sige po. Young Master Gu, masiyahan sana kayo ng asawa nyo sa pagkain. Aalis na muna ako. Kanina, salamat po. Katulong ang nanay mo sa pamilyang Lin? Eh ikaw, Katulong ang nanay ko sa pamilyang Lin, at driver naman nila ang tatay ko. 10 taon na ang nakakalipas, gumawa ng kabutihan ang tatay ko, pero nawala siya para iligtas ang isang matandang babae. Mula noon, ang pamilya ng pamilyang Lin ay sinimulan ng suportahan kaming mag-ina. Kapag may oras ako, minsan ay bumabalik ako sa pamilyang Lin para dalawin ang aking ina. ibig bang sabihin ay pinilit ka lang nilang magpakasal sa akin? Ano? Salamat kanina. Asawa kita? Kaya simula ngayon, hindi mo na kailangan magpakababa kahit kanino. Hindi ka nagalit? Bakit naman ako magagalit? Yung tungkol sa pagpapanggap ko bilang si Lin Mowei para makasal sa pamilyang Gu, mali po talaga ako doon. Kung may sama ka ng loob o galit sa akin, maiintindihan ko po iyon. Pero kailanman ay hindi ko binalak naman din lang para lang makasal. Hindi ako galit. Po? Biktima ka rin lang. Tungkol sa pagpapalit ng pakakasal, hindi ba talaga siya galit sa akin? Ziyi. Basta't hindi mo na ako lolokohin, hindi masisira ang pamilyang ito. Ano ba talaga ang ibig sabihin ni Gu Yansheng? Hindi ba't gusto mo nang makipagdiborsyo? Ilang araw ka pa lang na ikinasal sa pamilyang Gu, ay nagising na ako. Mukhang may saysay naman pala ang seremonyang ito. Malaki ang utang na loob ko sa iyo. Hindi ba't sabi mo, nagising ka lang dahil sa sarili mong kagustuhang mabuhay? Binibiro lang kita. Tara, huwag nating hayaang masira nila ang araw natin. Dadalhin kita sa mall. Dahil sa panunulsol mo, kaya naban ang pamilyang Shu namin sa pamilyang Gu, walang hiya ka. Chujun, nasisiraan ka na ba ng bait?
Nagawa mo akong saktan. Isang malaking awa na masaktan ka lang. Ang heredero sa pamilyang Gu, ang buong Beicheng, ay siya ang may kapangyarihang kontrolin ang lahat. Ngayon, hindi lang ang pagkapangulo ng tatay ko ang tinanggal, ang buong pamilyang Shu ay sira na ang reputasyon sa mundo ng pananalapi. Ano ang pakialam ko doon? Sisihi mo ang walang hiyang si Lu Ziyi, hindi siya nagbigay ng balita at hindi sinabi ang tungkol sa pagkatao ni Young Master Gu, kaya napahiya tuloy tayo. Wala kang lakas ng loob na harapin siya, kaya sa akin ka pumupunta, isa kang duwag na sa mahihina lang lumalaban. Ikaw, Anong ikaw? Palagay ko may sakit ka sa utak, uminom ka kaya ng gamot para tumigil ka. Lin Mowei, kayong nasa pamilyang Lin, ay mga biglaang yaman lang naman. Saan mo nakuha ang lakas ng loob mo? Sus, tingin mo pa rin ba sa sarili mo ay ang eldest Young Master Shu at ang anak ng Pangulo ng Samahan sa Beicheng? Hindi magtatagal, kapag kumalat ang balitang kinalaban mo si Young Master Gu, siguradong ang mga stock ng pamilyang Shu ay babagsak ng husto at ang pamilyang Shu ay bukas, mabubura na sa listahan ng mga mayamang pamilya sa Samahan ng Beicheng. Bruha, kung hindi dahil sa panggugulo at paninira mo, makakalaban ko ba ang heredero? Siya ay isang napakataas na opisyal. Sino ba ang mag-aakala na si Young Master Gu, na 2 taon nang parang gulay, ay biglang magigising? Sa totoo lang ay punong-puno ako ng galit na hindi ko mailabas. Sa ngayon, wala kang karapatang saktan ako. Ikaw? Hello? Sutil kang bata ka. Kakaakyat ko lang bilang pangulo ng samahan, tapos nangahas kang saktan ang tauhan ng pamilyang Gu. Ngayon ang buong samahan ng bangko ay inaatake na ang pamilyang Shu at ang iyong mga tito ay hinihiling na paalisin ka na sa pamilyang Shu. Bumalik ka rito agad at humingi ng tawad sa akin. Ano? Banded na ba talaga tayo? Pa, makinig ka muna. Guyan Sheng, dahil hindi mo ako binigyan ng pagkakataon, maghanda ka ng mawala. Mag-ingat ka. Ziyi! Sino ang nag-utos sa iyo? CEO, anong nangyari? Alamin mo kung sino ang nagpadala sa kaniya. Opo, CEO. Siya nga pala, ito ang mga ebidensyang nakolekta mula sa aksidente mo sa kotse noon. Ang utak sa likod ng lahat ay ang ikalawang tiyo mo. Ibigay mo ang ebidensya sa abogado. Ang bagay na ito, ako na mismo ang mag-aasikaso. Masusunod po, CEO. Ako na. Sige po, Young Master. Ano kasi? Kaya ko na po ang sarili ko. Sa susunod, huwag ka nang gumawa ng kahit anong kalokohan. Ikaw talaga, alam mo ba kung paano makipag-usap ng maayos? Dahil sa iyo, muntik na akong mawala, imbis na magpasalamat ka. Sasabihan mo pa akong tanga. May konsensya ka pa ba? Ano bang gusto mo? Ang gusto ko, kaya mo ba itong ibigay sa akin? Oo. Basta kaya kong gawin. Kung gusto mo ng mga bituin sa langit, susubukan kong kunin para sa iyo. Sasabihin ko na lang sa iyo sa susunod. Ziyi, malubha ba ang tinamo mong sugat? Sabi niyo kakain lang kayo. Bakit may nangyaring aksidente? Ayos lang po ako, ma. Maliit na sugat lang po ito. Naku po. Parang lalabas na ang puso ko sa kaba. Ikaw lang ang kaisa-isa at mahal kong menugang. Kapag may nangyaring masama sa iyo, ano na lang ang gagawin ko? Hay, 30 mahigit ka na, hindi mo man lang maprotektahan ang asawa mo, anong silbi ng pagpapalaki ko sa iyo? Hay, nakakainis talaga. Sa lamig mong iyan, si Ziyi ay baka maagaw pa ng ibang lalaki balang araw. Ma, wag niyo pong sisihin si Yansheng, ako po mismo ang humarang. Ziyi, dahil iniligtas mo si Yansheng, gusto ko talagang magpasalamat sa iyo ng lubos. Magpahinga ka muna para gumaling ang sugat mo, pagkatapos ng 2 araw, may auction sa Beicheng. Isama kita, pumili ka ng mga alahas at antigong gamit. Ma, hindi na po kailangan talaga. Yung huling bigay niyo po sa akin, yung kwintas na may ruby, hindi ko pa po na isusuot iyon. Ang mga alahas
Nakakagaan sa loob kahit tinitignan lang, tsaka investment din ang mga iyan, hindi dapat mawalan yan ng mga babae. Nagpapaganda ang alahas. Sa susunod, bilhan mo pa ng maraming set ang asawa mo, naiintindihan mo ba? Opo, naiintindihan ko. Kahit ano pang gustuhin ni Mrs., ibibili ko siya. Siya nga pala, yung tungkol sa... Halo, Secretary Wang? Sige, naintindihan ko. Lalabas lang ako saglit. Ikaw na bata ka? Si Ziyi ay hinarang ang kutsilyo para sa iyo kaya siya nasaktan. Anong mas mahalagang bagay ang gagawin mo kaysa sa asawa mo? Ma, ako, Anong ako? Para kang tuod yan maghapon? Kung hindi nagustuhan ni Ziyi, ang tulad mo, magiging matandang binata ka habang buhay. Kapag hinayaan mong mahiya o malungkot si Ziyi, ititiwalag ka ni Mama mula sa pamilya ng pamilyang Gu. Madam, kung ipagpapatuloy niyo pa po ang pagsasalita, gusto na pong magpalamon sa lupa ng ating amo. Ma, ayos lang po. Maraming inaasikaso ang kumpanya ni Yansheng. Ang isang proyekto sa malaking kumpanya ay baka kinasasangkutan ng ilang daang tao at ilang buwan na pagsisikap, kaya hindi pwedeng maantala. Yansheng, sige na, lumakad ka na. Hindi naman malubha ang sugat ko. Wag mo na akong intindihin. hintayin mo ako. Babalik ako agad pagkatapos kong asikasuhin ito. Hay naku, ikaw talagang bata ka. Pinaalis mo siya? At umalis naman talaga siya? Hindi man lang siya nagsabi ng kahit anong maganda. O Ziyi, makinig ka kay Mama dahil kasal ka na sa pamilyang ito, ikaw ang dapat masunod. At nasa ilalim din ng kontrol mo ang batang iyon, huwag mo siyang kukonsintihin. Ang isang mabuting asawa ay kailangang turuan ng husto, naintindihan mo ba? Turuan po? Oo naman. Noong mga araw ni tatay ni Yansheng, mas malamig pa siya sa pakikitungo kaysa kay Yansheng. Pero kinalaunan, hindi ba't naghahatid pa rin siya ng tsaa at tubig sa akin? Sa susunod, tuturuan kita kung paano magdisiplina ng asawa. Teka, halos makalimutan ko, ibinigay ko sa iyo ang bagong kulay na Birkin, yung cherry blossom pink na may gold buckle. Ma, wag na po talaga. Ang kwarto po ng mga damit sa bahay ay halos wala na pong mapaglagyan. Hay nako, anak, ang bag ang gamot sa lahat, hindi mo pa ba naririnig iyon? Ang modelong ito, kapag ang ibang asawa ang kumuha, kahit may $5 milyong ka pa, ay hindi pa rin ito basta-basta mabibili. Tingnan mo kung magugustuhan mo. Maganda ba? Anong sa tingin mo? Young Master Gu, nagkamali ako. Talagang alam ko na ang aking pagkakamali. Young Master Gu, Isa ka lang namang presidente ng Chamber of Commerce. At dahil sa desperasyon, naghanap ka pa ng taong susubok na saktan ako? Young Master Gu, siya lang ang nag-utos sa akin? Wala po akong kinalaman dito. Isa lang po akong maliit na tao. ikaw. Young Master Gu, ako. Young Master Gu, patawad. Pagbigyan mo na ako. Talagang alam ko na ang aking pagkakamali. Hindi ko na po uulitin. Secretary Wang, dalhin mo ang dalawang ito sa New Guinea Island para maranasan nila ang tradisyon doon. New Guinea Island? Sige po, CEO. Nandoon ang pinakauna at pinakakumpletong tribo sa buong mundo. Kayong dalawa, mag-relax muna kayo ng mabuti doon. Ano? Huwag. Young Master Gu, pakiusap, pakawalan mo ako. Nakikiusap ako, nahayaan mo na ako. Young Master Gu. Gwapo, pwede ba makuha ang social media mo? Sir, Wala akong account. Gwapo, imposibleng wala kang gamit na kahit ano sa panahon ngayon. Pagkapasok mo pa lang sa elevator, nakita. May girlfriend ka na ba? Anong tingin mo sa akin? Alam mo, sa mga tulad mo, interesado talaga ako. Sir, sige na. Pakuha lang ng account mo. Makikipagkaibigan lang naman. Pasensya na. Kasal na ako. Paanong nangyari iyon? Ang isang lalaking kasing gwapo mo. Bakit ang aga mo namang nag-asawa? Love at first sight ako sa'yo eh. Pagbigyan mo na ako, ibigay mo na sa akin ang account mo. Sinasabi ko sa'yo, may asawa na ako. At siya ang asawa ko. Ng isang matinong asawa. Dapat ay bigyan ng kapanatagan ang kaniyang may bahay.
Yung magandang babae kanina. Diniskartehan ka ba? Hindi ko akalain. Nasikat ka pala talaga. Huwag mong kakalimutan na ikaw ay ang Mrs. Gu sa ngayon. Sa susunod na mangyari ito, kailangan mong umaksyon agad para paalisin ang mga babaeng lumalapit sa akin. Obligasyon iyon ng isang Mrs. Gu, hindi ba? Isa kang tagapagmana ng pamilyang Beicheng. Napakaraming mga babae ang pilit na humahabol sa iyo. Paano kita matutulungan? Dapat ay may sarili kang kusa. Gusto pala ni Mrs. Gu na magkaroon ako ng kusa. Sige, susunod ako. Sana si Mrs. Gu ay sumunod din. Ziyi, anong balita at bakit masaya ka yata? Anma, yung borda ko po na daan-daang ibon na sumasamba sa Phoenix ay nagustuhan ng museum sa Beicheng. Gusto nilang bilhin ang gawa ko sa halagang umaabot sa 6 na numero. Naku, 6 na numero po ba? Ang husay talaga ng manugang ko. Tunay na tagapagmana ka nga ng pagbuburdang Su. Nga pala, ang sinasabi mong museum ay nasa Beicheng talaga. Opo. Ma, sasagutin ko muna ang tawag na ito. Sige po. Sabihan mo si Yansheng. Natawagan si Yansheng at ang museum director na iyon para makipagkita sa hapunan para lahat ng mga gawa niya ay bilhin na lahat nang maging laging masaya si Ziyi. Kapag po laging masaya si Mrs., siguradong bibilis na mabigyan ang madam ng isang napakalusog na apo, hahaha. Ay naku, may sariling tadhana ang mga anak. Basta masaya si Ziyi, ayos lang kahit magkaanak man o hindi. Teka pala, ang nanay ni Ziyi. Ang sabi ni Yansheng, hindi ba ay sinundo na siya galing sa pamilyang Lin? Sa susunod po, papuntahin mo siya rito para rito na rin tumira. Ang isang malaking pamilya, napakasaya at masigla pag ganun. Lin Maui, ano ba talaga ang balak mo? Naku po, Ziyi. Bakit parang iba na ang turing mo sa akin? May oras ka ba? Magkita tayo. Sige, isan mo na lang sa akin ang address. Ziyi, sa susunod, isama mo ang nanay mo rito para tumira. Para marami tayo at mas maayos ang samahan. Maayos naman po, pero mas gusto po kasi ni Mama ng tahimik. Naku po, hindi na kita pipilitin kung ganoon. Sa susunod, bibisitahin ko ang balai ko. Salamat po, Ma, napakabait niyo sa akin. Salamat para saan? Ako nga dapat ang magpasalamat sa iyo. Mula noong tumapak ka sa pamamahay na ito, nagising na si Yansheng. Tunay kang swerte sa pamilya natin. Ma, may kailangan lang po akong lakarin sa labas. Sige, sige. Narito ka na. Maupo ka. Bakit mo ako pinatawag? Ziyi, tila. Nag-enjoy ka na sa pagiging misis ni pamilyang Gu. Kung hindi dahil sa akin, siguradong hanggang ngayon ay nag-iigib ka pa rin at naghahain ng tsaa para sa iba. Sa marangyang pamilya tulad ng mga Beicheng at pamilyang Gu, habang buhay kang walang tsansang makalapit sa kanila. Miss Lin, huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Simple lang. Gusto ko ang pwesto bilang ginang Gu. Noong una, ikaw ang pumilit sa aking magpakasal bilang kapalit. Ngayong gising na si Gu Yansheng, gusto mo namang ibigay ko sa iyo ang pwesto ko. Lin Maui, laro-laro lang ba ang kasal para sa iyo? Bibigyan kita ng 5 milyong dolyar. Iwanan mo si Gu Yansheng. Hindi ako nakikipagnegosasyon, sinasabihan lang kita. Miss Lin, ang 5 milyong dolyar ay hindi na uubra sa akin ngayon. 10 milyong dolyar, sapat na ba? Anak ka lang naman ng katulong. Habang buhay ka namang hindi kikita ng ganyan kalaki. Huwag ka nang masyadong mapili. Bigyan mo ako ng 10 bilyong dolyar? Marahil, ay maaari ko pang pag-isipan ang pag-alis sa pwesto. 10 bilyon? Luzi, napakalaki mo naman managa. Ang titulo bilang asawa ni Gu Corporation, kasama ang lahat ng ari-ariang makukuha ko, ay mas mahal pa sa 10 bilyong dolyar. Miss Lin, ang kasal ko ay hindi isang negosyo. Kahit gaano pa karaming pera ang ibigay mo, hindi na muli ako magpapagamit sa pamilyang Lin. Ang pwesto bilang misis ni Gu ay sa akin naman talaga noon pa. Ninanakaw mo lang ang hindi sa iyo. CEO, bakit nandito si Batang Ginang? Parang si pamilyang Lin yun. Sa iyo? Tama? Sa iyo nga iyon dati? Sayang lang. Ayaw mo kasi noon na maging baldado si Gu Yansheng at ikaw mismo ang nagtaboy sa kanya. Sinamantala mo ang utang na loob at pinilit mo akong magpakasal para sa iyo. Miss Lin, may gagawin pa ako, kaya mauuna na ako. Oo nga pala. Sana sa susunod, wag mo na akong gambalain basta-basta. Hindi ka pwedeng umalis. Ganito na lang, sabihin mo kung magkano. Gagawin naming mga pamilyang Lin ang lahat para ibigay iyon. At isa pa, hindi ba't pangarap mong maipagpatuloy ang burdang suksiw?
Ang maging isang burdang suksyo artist? Pwede kong gamitin ang mga koneksyon ko para tulungan kang mahanap ang tanyag na master sa pagbuburda at gawin kang estudyante. Pwede kang mag-aral sa ilalim niya para matupad ang burdang suksyo na pangarap mo. Miss Lin, ang pag-aaral na sinasabi mo ay walang halaga para sa akin. Kung pumunta ka lang dito para lang kumbinsihin akong iwan si Gu Yansheng, kalimutan mo na iyan. Lu Ziyi, kung hindi dahil sa akin, hindi mo mararanasan ang marangyang buhay na ito. Manggagaya ka lang, bakit mo inaangkin ang mga gamit ko? Dahil mahal ako ni Gu Yansheng, nahulog ang loob niya sa akin noong unang kita pa lang, patay na patay siya sa akin, at hindi niya kayang mapalayo sa akin kahit saglit. Masaya ka na ba? Walang hiya ka. Ito, napakalakas ng loob ni Lin Mowei. Nasaktan ng madam. CO, Miss Lin, ako na ang Mrs. Gu ngayon, at hindi na ang batang babae na maaari mong api-apihin. Anak ka lang ng isang katulong, at may gana ka pang bantaan ako? Naaalala ko pa noong nakaluhod ang nanay mo habang nagpupunas ng sahig. Gaya ka lang ng nanay mo, isa ka ring mababang tao, habang buhay ka lang magiging isang hamak na utusan. Nababaliw ka na, Lucy. Masyadong marumi ang bunganga mo, kaya lilinisin ko ito. Sa tingin ko, hindi dahil utusan ng isang tao ay mas mababa na siya. Sa halip, ang taong gaya mo na palaging mapagmataas at nanlalait sa iba, ang tunay na kahabag-habag. Lucy, akala mo ba ay mahal ka ni Gu Yansheng? Nag-enjoy lang siya dahil bago ka pa sa paningin niya. Ano naman ngayon? Hindi ba babasa, mahal ako ni Gu Yansheng ngayon at kinikilala niya ang katayuan ko bilang Mrs. Gu? At sapat na yon sa akin. Miss Lin, dahil tinulungan ninyo ako sa pamilyang Lin noon, pinagtiisan kita. Ngunit huwag mong isipin na ang pasensya ko sa iyo ay pagkakataon para maging walang hiya ka. Pinapayuhan kita? Bago pa ako tuluyang magalit, umalis ka na. Binabantaan mo ako? Banta? Hindi naman talaga. Pero ang titulo ko bilang Mrs. Gu ay may malaking pakinabang. Kapag ako ay napuno, siguradong hindi ito magiging maganda. Lucy, akala mo ba talaga ay isa ka ng mayaman at marangyang ginang? Kailangan ko bang ipaalala sa'yo kung gaano ka kaamo at sunod-sunuran sa harap ko noon? Sabi ko sa'yo, itigil mo na ito. Ako, si Lu Ziyi, ay hindi papayag na api-apihin lang. May gana ka pang saktan ako. Young Master Gu, anong ginagawa mo rito? Secretary Wang, ipaalam mo sa lahat ng Beijing business partners na tapusin na ang lahat ng pakikipagtransaksyon sa pamilyang Lin. Opo, CEO. Hindi maaari. Sa ganitong paraan, kailangang magbayad ng pamilyang Lin ng napakalaking penalty fee. Mababang karote ang pamilyang Lin. Young Master Gu, patawad. Hindi ko na po iyon uulitin. Lin Mowei, binalaan na kita, pero sadyang matigas ang ulo mo at sumosobra ka na. Akala mo ba? Kasing bait ako ng asawa ko? Pakinggan mo ang paliwanag ko. Nagawa ko lang iyon dahil sa mahal kita. Iyon lang ang dahilan. Isa lang akong paralisadong taong gulay. Hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal ni Binibining Lin. Umalis ka na. Ayaw na kitang makita pang muli. Sandali lang. Young Master Gu, bakit mas pipiliin mong magpakasal sa isang impostora imbis na ako ang muling pakasalan mo? Impostora? Ang mga taong hindi ko gusto, sila ang peke. Sa asal mong iyan, kahit na may kasal ka pa sa akin, may paraan pa rin ako para palayasin kang walang kahit ano. Ang nanay niya ay isa lang katulong. Sinasabi mong mahal mo siya, pero hindi siya nababagay sa iyo. At ikaw, bagay ka ba? Pag-usapan natin ang katayuan sa buhay. Kung hindi dahil sa pagliligtas nyo mula sa pamilyang Lin kay Lola, sa tingin mo ba ay bagay ang pamilyang Lin sa pamilyang Gu? Pero ang nanay ni Lu Ziyi ay isang hamak na katulong lang. Nagpakasal lang siya sa iyo para sa pera. Bakit? Hindi ba pera rin ang pamilyang Gu ang habol mo? Tama na. Ang pagkatao ni Ziyi ay kitang-kita ko. Hindi ko kailangan ng sasabihin mo. Mula bata pa, siya ang kauna-unahang lalaking nanindigan at nagtanggol sa akin. Kapag nakita pa kita ulit, hindi kita mapapatawad. Miss Lin, maraming taon ka nang nananatili sa Beijing at ang paraan ng pagpaparusa ng aming Young Master Gu ay siguro naman alam mo na, hindi ba? Secretary Wang, tulungan mo akong makiusap sa inyong Young Master Gu. Totoong alam ko na ang pagkakamali ko. Miss Lin, kapag may nagawang mali, dapat itong parusahan. Lu Ziyi, walang hiya kang babae ka. Bakit kailangan ganito? Nagawa mong maging asawa ni Gu at nakuha ang lahat ng dapat ay sa akin. Humanda ka sa akin. Ha? Salamat sa kanina. Masakit ba? Hindi masakit, sinaktan ko rin naman siya kanina. Na love at first sight ako sa'yo. Gustong-gusto kita na halos hindi ko na mapigilan. Mahal na mahal kita, kaya kahit isang sandali ay hindi ako mahihiwalay sa'yo. Nakikinig ka ng palihim sa usapan ng iba.
Palihim? Nakikinig ako ng hayagan at malinaw. Iyong mga sinabi ko kanina, sinasadya ko lang iyon para inisin si Lin Mowei. Gawa-gawa ko lang ang lahat, wag mong seryosohin. Hindi pwede. Sineryoso ko na ito. Bakit ganyan ka? Iyong mga sinabi ko, para lang talaga inisin si Lin Mowei, biro lang ang mga iyon. Diyos ko, napakawalang hiya naman ang dating noon, kahit na inis sa akin si Lin Mowei. Hindi ko dapat sinabi ang mga bagay na iyon. Ay, saan mo ako dadalhin? Naghanda si nanay ng sopas sa bahay. Sige. Oo nga pala, gusto ko sanang umuwi bukas para dalawin ang nanay ko. Sige po. Pumunta ka kung gusto mo. Diyos ko, sir. Anong gagawin natin? Sa nangyayaring ito, ang pamilyang Lin ay katapusan na. Sabi ko na nga ba, si Lu Ziyi ay talagang malas. Tingnan niyo po. Ito na nga ang nangyari. Nawala na ang proyekto, pati ang daloy ng pera natin ay naputol na. Ang walang hiyang Lu Ziyi na iyon, talagang maparaan siya. Anong gagawin natin ngayon? Sir, gumawa po kayo ng paraan. Hahayaan na lang ba nating mangyari ito, na panuoring malugi ang pamilyang Lin? Si Young Master Gu mismo ang nag-utos ng pagban sa atin. Sino sa buong lungsod ang maglalakas loob na makipagtulungan sa atin? Kahit gaano pa tayo kagaling, wala na tayong magagawa pa. Kasamalan ito ng walang hiyang babaeng iyon. Napakalaking kamalasan. Ang pamilyang Lin natin, bakit pa tayo nagpalaki ng isang taong tatalikod at magtatraidor sa atin? Sa pagkakataong ito, talagang maling taong kinalaban natin. Ibig sabihin ba nito, ay dapat pa akong magpakumbaba para magmakaawa kay Z na patawarin ang pamilyang Lin? Pa, anong ikinatatakot nyo? Ipaubaya nyo na ito sa akin. Sa'yo? Anong magagawa mong paraan? Oo nga, Weiwei. Huwag ka nang magpanggap na kaya mo. Kahit ang papa mo ay walang magawa, saan ka naman kukuha ng paraan? Bukod pa doon ay napakamapangyarihan ni Pamilyang Gu at malupit makitungo si Young Master Gu, hindi talaga nila tayo binigyan ng pagkakataon na makabawi. Hindi ba laging iniingatan ni Lu Ziyi ang pipi niyang ina? Ang ibig mong sabihin. Tama. Dahil ginamit niya si Young Master Gu para kalabanin ang pamilyang Lin, ipaparanas ko naman sa kanya ang matinding pagdurusa. Nay, tingnan niyo kung ano ang binili ko para sa inyo. Nay? Nanay? Tiangzang, nakita mo ba ang mama ko? Ziyi, nakita ko nga kaninang umaga na lumabas ang mama mo para mamalengke. Ang weird nga, hapon na ngayon, pero wala pa rin siya. Sige po, salamat. CEO, sa buwan na ito, ang kinita ng grupo ay lumampas na sa $70 bilyong. CEO, sa buwan na ito, ang entertainment sector ng kumpanya ay lumampas na ang kita sa $30 bilyong. CEO, ang proyektong turismo ng grupo ay kumita na ng mahigit sa $50 bilyong. Nako, hindi po maganda ito, CEO. May problema po. Anong nangyari? CEO, nawawala ang ina ni Geneng. Lu? Ano? Magsagawa ng paghahanap sa buong lungsod. Secretary Wang, wala akong pakialam kung anong paraan ang gawin mo. Ngayong araw na ito, kailangang mahanap siya. Masusunod po. Hello, Yansheng. Nasaan ka? Pupunta na ako riyan. Nawawala ang mama ko. Anong dapat kong gawin? Tahan na, hintayin mo ako. Hello? Lu Ziyi, nagmamadali ka siguro ngayon, no? Lin Mowei, ikaw ba ang kumuha sa nanay ko? Nasaan siya? Nasaan na siya? Kinuha ko nga ang nanay mo, hindi lang kasi ako makapali. Ang pamilyang Lin namin dahil sa iyo ay halos malugi na, habang ikaw at ang nanay mo ay namumuhay ng marangya at komportable. Sabihin mo nga sa akin, ito ba ay patas? Lin Mowei, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Simple lang ang gusto ko, iyon syempre ay ang posisyon ng Mrs. Gu. Lin Mowei, hindi ka talaga gusto ni Gu Yansheng. Kahit na ibigay ko pa sa iyo ang posisyon bilang asawa sa pamilyang Gu, sa tingin mo ba ay papayag ang gaya ni Gu Yansheng? Kasalanan mo itong lahat, masamang babae ka. Mas mabuti sana kung nawala ka na lang. Lin Mowei, nasaan ba talaga ang nanay ko? Nasa abandonadong pabrika ng kemikal sa Hilagang Arabal ang nanay mo. Pumunta ka rito ng mag-isa. Kapag nalaman ito ni Gu Yansheng, ikaw naman, ay tuluyan ng mawawala kasama ng nanay mo. Ikaw. Lin Mowei. Lin Mowei.
Magandang araw. Ang numerong tinatawagan nyo ay kasalukuyang nakapatay. Ang tigas ng ulo mo, matanda ka. Huwag mo akong dinadaan sa ganyan. Ngayong araw, ikaw at ang anak mo ay magbabayad na. Lin Moway, tumigil ka! Lin Moway, tigil! Gigi, bilis. Tumakas ka na. Huwag mo na akong isipin. Ma, iuwi na kita? Uuwi. Ngayong araw, walang makakaalis. Lin Moway, sa tingin mo ba bukod sa akin? Pakakasalan ka talaga ni Gu Yansheng? Nananaginip ka ng gising? Hindi mo na dapat inaalala ang bagay na iyan. Pag-isipan mo na lang ang mangyayari sa sarili mo. Anong gagawin mo? Hindi pa ba malinaw sa iyo? Hanggat nabubuhay ka pa. Hinding-hindi ako pakakasalan ni Gu Yansheng. Naintindihan mo ba? Nasa sibilisadong lipunan na tayo ngayon. Huwag kang gumawa ng kalokohan. Batas! Dito sa lugar na ito, ako ang batas. Habang nariyan ka, importante ka kay Gu Yansheng. Pero kapag wala ka na, ang paborito niyang tao ay mabilis na makakalimutan. Mapupunta rin sa akin si Gu Yansheng balang araw. Nababaliw ka na? Pinilit mo akong gawin ito. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ninyong mawala dalawa, ipakakalat ko ang balita na kayong dalawang mag-ina ang gumawa ng kalaswaan at nagpunta rito para makipagkita sa ibang lalaki hanggang sa hindi sinasadyang sumabog ang factory kaya naaksidente kayong dalawa. Ano ang tingin mo sa kwentong iyon? Baliw ka na! Huwag kang malikot. Ma, huwag ninyong galawin ang mama ko. Lugie, binigyan na kita ng pagkakataon. Ikaw lang itong ayaw tumanggap ng tulong. Lin Moway, pakawalan mo lang ang mama ko? Kahit anong hilingin mo, gagawin ko. Akala mo ba talaga interesado ako sa matandang piping iyan? Ikaw ang gusto kong tapusin. Kapag nawala ka na, papasabugin ko ang factory na ito. Luzie, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Makikipagdiborsyo ka ba para iwanan si Bei Cheng? O rito ka na lang mawawala kasama ng mama mo? Alam mo ba ang ginagawa mo? Oo naman. Kailangang unahin ang sarili kaysa sa iba. Ang pamilyang Lin namin ay itinulak na ng pamilyang Gu sa pader. At ang nanay ko ay lubos na nagdusa at nanghina. At ang lahat ng ito ay dahil sa iyo. Luzie, mabait pa nga ang turing ko sa iyo. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam kung ano ang naging pagkakamali mo. Akala ko ay masyado ka lang spoiled, pero kahit paano ay may prinsipyo ka. Hindi ko akalain na isa ka palang baliw na hindi alam ang tama sa mali. Nay! Binibini, parang awa mo na. Pakawalan mo si Ziyi. Ako na ang mananagot sa anumang mali. Parusahan mo na lang ako. Madam Lu, kung ang anak mo ay kasing talino mo, hindi sana tayo aabot sa ganito. Sayang, sa susunod na buhay mo, siguraduhin mong pumili ng maayos na pamilya. Lin Moway, kapag may nangyaring masama sa akin, ang Gu Yansheng ang unang maghihinala sa'yo. Ganito na ang sitwasyon, pero nagagawa mo pang makipagdebate sa akin. Itong abandonadong planta ay walang kahit anong bakas ng tao. At kahit pa may makatuklas nito, marami namang mga taong uhaw sa pera na handang sumalo ng kasalanan ko. Sinong makakagalaw sa akin? Luzie, wala na akong oras na sayangin pa. Pumili ka, makipag-divorce ka, o tapusin na kita. Gusto mo bang ako ang pumili? Ang Master Gu. Anong ginagawa mo rito? Hindi nagtagumpay ang masamang balak mo? Kaya dismayado ka ba? Hindi po ganoon iyon, Young Master Gu. Hindi ganoon? E paano? Sige, gusto kong marinig kung paano mo babaluktutin ang katotohanan. Ayos sa buong Beicheng, ang hindi pagtrato ng maayos sa akin bilang Gu Yansheng, para balwalain lang, ikaw ang nauna. Kanina lang ay nagbabanta ka kay Ziyi na matapos siya, mukhang ang pamilyang Lin ay hindi na pwedeng manatili. Hindi po ganoon, Young Master Gu. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Kausap ko lang si Ziyi kanina. Nagmamanhik na magpakita siya ng awa para hayaan ang ating pamilyang Lin. Pagdukot at pagbabanta sa kanya, yan ba ang paraan mo ng pakikiusap? Sekretaryo Wang? Dalhin siya sa Africa para magtrabaho sa minahan. Nang wala akong pahintulot, hindi siya pwedeng bumalik sa loob ng 10 taon. Sige po, CEO. Kukontakin ko na ang Presidente Lee ng minahan. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Gu Yansheng, alam kong wala akong laban sa iyo.
Pero dahil gusto mo akong mawasak, sisiguraduhin kong hindi ka rin magiging masaya kahit na magkasama tayong magdusa. Isasama ko si Lu Ziyi sa aking pagkawala. Miss Lin, huwag kang gumawa ng gulo. Ang lahat ng sa akin, sinira na ng babaeng walang hiyang ito. Ang katulong na ito ang umagaw sa lahat ng sa akin, kaya naman, isasama ko siyang mawasak sa huli. Mawala ka na, Lu Ziyi. Magbayad ka na, Lu Ziyi. Lin Maui, kung kailangan kong mawala dito ngayon, paano na ang pamilya mo? Pamilya ko? Dati ay may masaya akong pamilya, pero sinira mo ang lahat ng ito. Ikaw ang tunay na may kasalanan. Ano ba ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Gusto ko ng 10 bilyong dolyar. Ipadala mo na ang pera sa akin ngayon. At pagkatapos, sa ilalim ng pangalan ko, ibilhan mo ako ng isang pribadong isla. Kaya mo bang gawin iyon? Sige, pakawalan mo siya at ipag-uutos ko agad na ilipat ang pera sa iyo. Subalit, hindi biro ang 10 bilyon, kakailanganin ng kahit kalahating araw bago ito pumasok sa account mo. Kaya lang, mamaya ay pwede ko nang pautos sa sekretary na ipakita sa iyo ang record ng transfer. Talaga bang pakakawalan mo ako? At bibigyan pa ng 10 bilyon? Hindi ako naniniwala. Siguradong pakikilusin mo ang mga abogado sa bintang na panginikil para lang bawiin sa akin ang perang ito. Nangangako ako sa iyo. Huwag kang lalapit. Basta't pakawalan mo si Lu Ziyi, lahat ng hihilingin mo ay ibibigay ko. Gu Yansheng, alam kong napakamakapangyarihan mo at hindi kita kayang talunin. Kung gusto mo akong tapusin, ay kasing dali lang iyon ng pagpuksa sa isang langgam. Pero huwag mong kakalimutan, nahawak ko pa rin si Lu Ziyi. Kapag hindi tumibay ang kamay ko sa kutsilyong ito, maaaring mawala na ang asawa mo. Ikaw. Ayos ka lang ba? Ma, okay lang ako. Huwag kang matakot. President Gu, nagkamali ako. Pakiusap pakawalan niyo ako. Dahil sa iyo, muntik nang mawala si Ziyi. Kaya sa pagkakataong ito, hindi kita mapapalampas. Secretary Wang, dahil sa sadyang pananakit ni Lin Maui, sisiguraduhin kong habang buhay siyang magbabayad sa kulungan. Huwag, ayoko sa kulungan. Huwag niyo akong ikulong. Masisisira ang buhay ko kapag nakulong ako. Young Master Gu, nagmamakaawa ako sa iyo. Parang awa mo na, pakawalan mo ako. Pakiusap, ayokong makulong. Pagbigyan niyo na ako. Alam ko nang mali ako. Ayaw mong makulong? Sige, ibibigay ko ang gusto mo. Ngayon din, dalhin siya sa Africa para magmina. At habang buhay siyang huwag pakatapak sa Beijing. Ilayo na iyan. Young Master Gu. Young Master Gu. Ma, umuwi na tayo. Secretary Wang. Secretary Wang, nakikiusap ako. Huwag niyo naman akong ipadala sa Africa para magmina. Mabibigyan ko kayo ng maraming pera. Sa loob ng vault ko, may mga alahas doon na nagkakahalaga ng ilang milyong dolyar. Palayain niyo lang ako. Ibibigay ko ang lahat ng iyon sa iyo, Secretary Wang. Miss Lin, ang perang ibinibigay sa akin ni Gu Corporation taon-taon ay mahigit 10 beses na mas malaki kaysa riyan. Pinapayuhan kitang huwag nang magpagod, pumunta ka na sa Africa at magmina. Ilayo na siya. Huwag. Huwag po. Yung, salamat kanina. Kung hindi dahil sa iyo, malamang kami ng nanay ko ay napahamak na ni Lin Maui. Hindi ba sinabi ko na sa iyo na kapag may nangyari, sabihin mo agad sa akin? Nagpunta ka mag-isa kay Lin Maui? Hindi mo ba alam na mapanganib yon? Pasensya na. Nang marinig kong may nangyari kay nanay, nagpanik ako, kaya nakalimutan ko ang sinabi mo. Bakit ka humihingi ng tawad sa akin? Dahil ito sa hindi kita naprotektahan ng maayos, hindi na ito mauulit. Pero kailangang tandaan mo na kapag may nangyaring ganito ulit, kaligtasan mo ang dapat na mauna. Tanda ko na po. Bakit ka tumatawa? Kanina ba nag-aalala ka para sa akin? Lu Ziyi, parang hindi mo yata isinasapuso ang pagiging ginang Lu. Kailangan ba kitang tulungang makaalala? Wag na po. Nandun sa loob ang nanay ko. Siguradong kanina pa siya naghihintay. Talagang tanda ko na. Bumalik na tayo. Naku po. Ma. Salamat at nakabalik na kayo. Naku, nung nalaman kong kinuha ng masasamang tao ang nanay mo, halos tumalon ang puso ko sa kaba. Maayos naman ang lahat. Paanong nangyari ang ganoong bagay? Young Master, batang ginang,
Kanina dahil sa nangyari, si Madam ay halos hindi makahinga. Ano, ma? Ano na po ang nararamdaman niyo ngayon? Huwag kang mag-alala. O sige na si Mama, mabuti na ang pakiramdam ko. Nga pala, kumusta na ang biyanan mo? Siguradong natakot siya ng husto dahil sa pinagdaanan niya. Sa tingin ko, patirahin na rin natin siya rito para mas maraming makakatulong sa pag-aalaga. Si Mama po, siya. Gusto ni Mama ng katahimikan. At dahil galing siya sa matinding pagkagulat, inayos ko ang tutuluyan niya sa Shanshui Villa sa labas ng lungsod. Nag-arkila rin ako ng mga kasambahay at bodyguard, kaya wag po kayong mag-alala. Maganda sa Shanshui Villa, napapaligiran ng tubig ang 3 panig nito. Mabuti sa kalusugan at tahimik pa. Balang araw, lilipat din ako doon para tumira. Pagdating ng oras, gagawa ako ng paraan para mabisita ang iyong pamilya. Ay nga pala, nagluto ako ngayong araw ng paborito mong pigeon soup. Tikman mo mamaya, tingnan natin kung magugustuhan mo. Magugustuhan ko po. Kahit anong lutuin niyo, ma. Gusto ko po. Napakatamis talaga ng dila mo. Anong balita? Diyos ko, gising ka na nga talaga. Young Master Gu, mahigit 2 taon kang nakaratay, ngunit bigla kang nagising. Isa itong himala sa medisina. May kailangan ka ba? Siyempre naman. Young Master Gu, nakalimutan mo na ba ang mga kapatid mo? Kagigising mo lang, pero hindi ka man lang nagpapakita. Namumuro ka na ah. Diretsuhin mo na ako. Wala akong oras sa biro mo. Sandali. Huwag mo munang ibaba ang telepono. Ganito iyon? Nabalitaan kong kasal ka na pala? Tamang-tama. At magtitipon kaming magkakaibigan. Kung may oras ka, isama mo ang misis mo para makilala namin. Wala akong oras. Kung ikaw ang wala, iyong misis mo ay meron sigurado. Yan Sheng, kami ay kilala at maimpluwensya sa Beijing. Mayroon kaming sinasabi doon. Dalhin mo ang misis mo rito para magkakilala tayo sa susunod na. Mangailangan siya, makakatulong kaming mga kaibigan mo, hindi ba? Sige. I-send mo sa akin ang address. Akala ko ba magpapahinga ka? Bakit? Lalabas ka ba para sa business? Yung mga dati kong kaibigan, nang mabalita ang kasal na ako, pinipilit nilang makita ka. Ha? Sige, magpapalit muna ako ng damit. Wag na, bagay na sa'yo, yang suot mo. Tara na. Bakit wala pa rito si Kuya Sheng? Hindi kaya bigla siyang nagkaroon ng gagawin at hindi nasisipot? Hindi naman siguro. Nung tinawagan ko siya kanina, pumayag naman siya. Subukan mong tawagan ulit. Sige po. Pero baka naman talaga ang aming young master ay hindi sisipot sa usapan? Sinong nagsabing hindi ako sisipot? Kuya Sheng, ang lakas pa rin ng iyong dating, katulad pa rin ng dati, na parang hindi mo man lang naranasan na manatili sa kama ng 2 taon. At ito ba si Hipag po? Kamusta po kayo? Ako nga pala si Luzie. Kamusta po Hipag? Kuya Sheng, hindi mo yata kami tinuring ng mga kaibigan. Pagkagising mo, dapat hinayaan mo man lang kaming ipagdiwang ito kasama ka. O baka naman si Hipag ang ayaw kang paalisin? Paano mangyayari yon? Mukhang napakabait naman ni sister-in-law at hindi siya ang tipo na mahilig manggulo nang walang dahilan. Masyado namang madaldal itong si Jiaowu. Nga pala, Kuya Sheng, noong naaksidente kayo, ano ba talaga ang nangyari? Kaming magkakaibigan ay hindi naniniwala na isa lang iyong aksidente. Pero dahil napakalinis magtrabaho ng kalaban, kahit kami ay walang mahanap na kahit anong impormasyon. Ang tiyuhin ko ang may gawa nun. Lahat ng ebidensya at impormasyon ay ibinigay ko na kay Lola para siya na ang magdesisyon. Ang tindi ng tiyuhin mo ha? Kung umarte siya, ikay mukhang napakabait. Madalas pa siyang gumawa ng charity. Hindi ko akalain na ganoon pala siya kalupit ng patago. Ganoon talaga. Diyan sa inyong pamilyang Gu. Lahat kayo ay palaban. Kuya Sheng, anong plano mong gawin sa kanya? Sa totoo lang, ang pamilya ko ay kakabukas lang ng isang farm resort. Bakit hindi kaya papuntahin doon ang tiyuhin mo para magtanim ng mga gulay para sa amin? Ha. Balak ko siyang ipadala sa Africa para magtrabaho sa minahan ng uling. May galit ba ang Africa sa mga mayayamang boss na gaya nila? Bakit hilig nilang magtapo ng tao sa Africa? Ehem. Sister-in-law, anong nangyari sa'yo? Wala lang ito, okay lang ako. Magpatuloy lang kayo sa pag-uusap, wag niyo na muna akong intindihin. Paano naman namin kayo hindi iintindihin? Sa handaang ito ngayong gabi, kayo po ang bida rito. Halika rito, sister-in-law, kampay muna tayo. Hindi po ako umiinom ng alak. Sister-in-law, ngayon lang tayo nagkita, kahit isa lang para sa akin. Sige po, isang lagok lang. Ako na ang iinom para sa kanya. Kuya Sheng,
Bakit parang hindi kita nakitang maging ganyan kaasikaso sa babae noon? Ano, hindi mabuti ang sikmura mo, kaya dahan-dahan lang sa pag-inom. Masyadong maalaga si ma'am. Kaming mga single, walang nag-aalaga sa amin. Mukhang sa pagkakataong ito, ang proyektong hinahanapan ng pamilyang Zhao ng puhunan kay Gu Corporation ay kailangan ko ng bawiin ng pondo. Ay huwag. Nagbibiro lang ako. Kuya Sheng, huwag mo itong seryosohin. Hahaha. Pasensya na kayo. Nahuli ako ng dating. Ate Lanyue, kailan ka pa nakabalik mula sa ibang bansa? Noong makalawa lang, balak ko nang dito magtrabaho. Nga pala, may dala akong pasalubong para sa iyo galing abroad. Wow, bakit nag-abala ka pang magdala ng regalo? Hindi mo naman kailangang maging ganito kagalante. Hahaha. Ano bang ginagawa mo, Tol? Hindi mo ba nakikitang si Kuya Sheng ay sobrang seryoso at malamig ang pakikitungo? Maayos naman ang lahat. Bakit mo pa tinawag ang babaeng iyan dito? Hindi mo ba alam na sa pagitan niya at ni Kuya Sheng ay may tensyon? Hindi ako ang tumawag sa kanya. Hindi ko nga alam na nakauwi na siya. Kusang loob siyang pumunta rito. Yan, Sheng. Matagal na rin tayong hindi nagkita. Yan, Sheng. Kumusta ang buhay mo nitong mga nakaraang taon? Mabuti naman. Yan, Sheng. Ang totoo niyan kaya ako bumalik ay dahil sa'yo. Yan, Sheng. Yan, Sheng. Nagtatampo ka ba sa akin dahil iniwan kita noon? Kaya ganyan ka kagalit? Narito na ako ngayon. Pwede ba tayong magsimula muli? Ayos lang ba sa'yo? Nakakahiya naman. Siya ba ang dating kasintahan ni Gu Yansheng? Sino ka ba? Ako ang asawa ni Yansheng. At saka, pwede ka bang lumayo sa asawa ko? Asawa? May asawa na si Yansheng? Yansheng, totoo ba ang sinasabi niya? Oo. Kasal na kaming dalawa. Si Ziyi na ang aking may bahay at ang babaeng pakakasalan ko habang buhay. Yansheng, siguradong binibiro mo lang ako. Ang laking balita ng pagpapakasal mo, bakit wala man lang akong narinig tungkol dito? Kailangan ko bang magulat sa iyo kapag magpapakasal ako? Kagigising mo pa lang? Paano ka agad nakapagpakasal ng ganito kabilis? Nandito na ako. Pwede pa nating ulitin ang lahat. Ano bang tingin mo sa sarili mo? Sa tingin mo ba, gagawin kong laro lang ang kasal ko para lang inisin ka? Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Jiang Lanyue, wala kang karapatang makialam. Yansheng, isang beses na kitang nawala, ayaw ko nang maulit iyon sa ikalawang pagkakataon. Mali ako noon? 2 taon kong pinag-isipan ang lahat. Maaari mo ba akong bigyan uli ng pagkakataong maging maayos muli? Mahal kita ng totoo. Ganoon nga, hindi talaga kayang talunin ng kasalukuyan ang iyong pinakaunang pag-ibig. Mag-inuman na lang kayo, may gagawin pa ako, aalis na ako. Sandali. Jiang Lanyue, maliwanag na ang sinabi ko. Pakiusap, lumayo ka na sa akin mula ngayon. Ayaw kong magkaroon ng mali siya ang asawa ko. Bakit ka bumalik? Akala ko ay dahil 2 taon kayong hindi nagkita ng girlfriend mo, marami pa kayong pag-uusapan. Tapos na. Ang namamagitan sa amin, simula nang maaksidente ako sa kotse, naghiwalay na kami. Wala na kaming anumang ugnayan. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa akin. Wala akong pakialam sa usapan ninyo. Hayaan mo na lang ako. Z, pakinggan mo muna ako. Wala kaming kahit ano. Ginamit ko lang siya para lang itaboy ang ibang mga babaeng umaali-aligid. Halos magkayakapan na kayong dalawa kanina, tapos sasabihin mo na wala lang iyon? Sumama ka muna sa akin pabalik. May tatapusin pa ako sa studio ko. Una ka na munang bumalik. Anong ginagawa mo? Pwede ba? Huwag kang masyadong diktador. Lu Ziyi, matagal na kaming wala. Ikaw lang ang laman ng puso ko ngayon. Naintindihan mo ba? Kung ganoon, bakit pagbalik niya ng bansa ay hinahanap ka agad? Ito, hindi ko alam kung bakit siya bumalik ng bansa at wala akong balak malaman. Kung hindi mo gusto, hahanap ako ng tao ngayon din para pabalikin siya doon. Wala naman akong sinabing pabalikin ang ex mo sa abroad. Nakokonsensya ka ba? Kaya sinasabi mo sa akin ito? Ikaw. Talagang hindi ka na makausap ng matino. Ngayon mo lang nalaman na hindi ako makausap ng matino? Nagsisisi ka bang pinakasalan mo ako? Kung ganoon, maghiwa. Kapag itinuloy mo ang salitang iyan, Lu Ziyi, patay ka sa akin. Bakit? Sasaktan mo ba ako? Baka gusto mong kasuhan kita? Heto na pala si Ziyi, halika rito. Tingnan mo. Itong napakagandang pink diamond na singsing, nagustuhan mo ba? Kung gusto mo,
Magpapabili si Mama para sa iyo. Ma, ang mga binigay niyo sa akin, hindi na kasya sa lalagyan ko ng alahas. Huwag na po kayong gumastos ng malaki. Ano ka ba? Anong sabi mong gumastos? Ikaw lang ang nag-iisang manugang ko, ang ibili ka ay ikinasasaya ko ng sobra. Siya nga pala, Ziyi, bakit namumula ang mga mata mo? Iyon po ba? Masyadong mahangin sa labas? Lipuwing lang po ako ng hindi sinasadya? Maghihilamos lang po ako. Pinagalit mo ba si Ziyi? Ako. Bata ka, kapag nalaman kong ikaw ang nagpaiyak kay Ziyi, malalagot ka talaga sa akin. Si Lanyue, bakit siya tumatawag sa akin? Hello, Lanyue. Hello, Lanyue. Ako ito, Auntie Gu. Kakarating ko lang dito sa bansa at may dala akong mga regalo para sa inyo. Nasa bahay po ba kayo? Gusto ko po sanang dumaan para ibigay ang mga ito. Lanyue, salamat sa pag-alaala mo. Pero hindi ito tamang oras. Dahil narito ako sa Sanya para magbakasyon. Kaya ang mga regalong iyan, hindi na kailangang ibigay. Sapat na sa akin na alam kong naalala mo ako. Sige, usap na lang tayo uli. Ikaw talagang bata ka. Dahil ba ito sa issue niyo ni Lanyue kaya nagalit si Ziyi? Nay, huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahalang umayos nito. Suyuin mo at pabalikin agad ang manugang ko. Kapag nalaman kong dahil kay Lanyue kaya naglayas si Ziyi, umanda ka dahil lahat ng ari-arian natin ay ililipat ko kay Ziyi at siguradong wala kang mapapala. Nay, ano po bang ginagawa nyo? Anong ginagawa mo? Asawa kita? At kung ano man ang gawin ko sa iyo, kailangan ko pa ba itong ipaliwanag? Hello, sino ito? Miss Lu, ako ito. Miss Lanyue? Wala rito si Gu Yansheng. Ano? Ako ang hinahanap mo? Sige, pupunta na ako agad. Narito na pala si Ziyi, maupo ka. Miss Lanyue, may kailangan ka ba sa akin? Ziyi, anong trabaho mo ba? Gumagawa ako ng board ng Suzhou at may sarili na akong studio ngayon. Miss Lanyu, magsalita ka na ng direkta. Sige, sasabihin ko na ng direkta. Miss Lu, anak ka lang ng isang katulong, habang si Gu Yansheng naman ay galing sa pinaka-elite na pamilya. Tingin mo ba, bagay ka sa kanya? Kaya ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Sa kasal, mahalaga ang antas sa buhay. Jay, hindi kayo bagay. Ni Yansheng, sa katayuan mo ngayon? Sa tingin mo, ano ang maitutulong mo kay Yansheng? Miss Lanyue, ang hindi ko alam kung sa anong karapatan ka nagsasalita sa akin ng ganyan. Anong, dahil sa pagiging ex-girlfriend mo? Kung bagay man kami ni Yansheng o hindi, hindi ikaw ang magsasabi niyan. Pasensya na, pero itong pagpipilit mo na sumingit sa relasyon ng iba, pang-aahas ang tawag doon. Naiintindihan mo ba? Ako, mang-aahas. Kung usaping ahas lang, ikaw ang taong naninira ng relasyon at umaagaw sa kaligayahan ng iba. Kasal na kami ni Yansheng. Sa mata ng batas, kami ay legal na mag-asawa. Kaya alam na nating lahat kung sino talaga ang mang-aahas. Heto ang 10 milyong dolyar. Sapat na ito para sa iyo at sa nanay mong pipi para mamuhay ng matiwasay habang buhay. 10 milyong dolyar? Hindi pa sapat ang halagang iyan kumpara sa barya lang na binibigay sa akin ng nanay ni Yansheng. Ang mga alahas na regalo sa akin ng nanay ni Yansheng, kung pagsasama-samahin ay aabot sa 200 milyong dolyar. Miss Lanyue, 10 milyong dolyar lang para paalisin ako. Hindi ba masyado mo naman akong minamaliit? Isang rare na pink diamond. At ang laki nito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100 milyong dolyar. Well, wala akong alam tungkol diyan. Pinilit ako ng nanay ni Yansheng na tanggapin ito at hindi ko naman pwedeng tanggihan ang kanyang kabutihang loob, hindi ba? Lu Ziyi, totoo nga na dahil sa kapangyarihan ay pilit kang kumakapit kay Yansheng. Ang mga babaeng katulad mo ay sadyang nakakahiya. Baka marami ka nang nakitang tulad ko, pero ako ang gusto ni Yansheng. Sabihin mo sa akin, nakakainis ba iyon? Nagdadalang tao ako. Ano? 2 taon ang nakalipas matapos ang hiwalayan namin ni Yansheng. Naaksidente si Yansheng sa isang banggaan sa kalsada. Noon ay gumuho ang mundo ko. At nang pumunta ako sa ibang bansa, nalaman kong nagdadalang tao pala ako. Alam kong hindi ka naniniwala, kaya pati ang paternity test result ay dinala ko rito. Kung hindi ka pa rin kumbinsido,
Nandito sa phone ko ang mga larawan ng bata. Alam kong mali itong nagawa ko sa'yo, pero walang kasalanan ng bata rito. Ayaw kong lumaki ang anak ko na walang ama. Galing ka rin sa hiwalay na pamilya. Maiintindihan mo ako, hindi ba? Kailangan ng bata na lumaki sa isang buong pamilya. Hindi siya pwedeng walang tatay. Pakiusap, parang awa mo na sa bata. Ang mga sinasabi mo, totoo ba ang lahat ng iyan? Ziyi? Pasensya na po. Hindi ko naman ginustong mangyari ito, pero ayaw kong lumaki ang bata sa isang hindi buong pamilya. Alam kong mauunawaan mo ako. Tama ba? Naintindihan ko na? Aalis na ako sa lalong madaling panahon. Anong nangyayari rito? Tungkol sa divorce papers sa kama, pinirmahan ko na ang mga yan. Itong mga nakaraang araw, patawad sa istorbo, aalis na ako. Hindi! Ipaliwanag mo muna sa akin ang lahat. Si Jiang Lanyue, siya ang nagsabi sa akin na may anak na kayo. Sabi pa niya, noong 2 taon na ang nakakalipas matapos niyong maghiwalay, nalaman niyang buntis siya. Nakita ko ang litrato ng bata. Mukha siyang masigla at napaka-cute. Congratulations sa'yo, young Master Gu. Aalis na ako. Anak, Bitawan mo ako. hindi. Bigyan mo ako ng pagkakataong magpaliwanag. Secretary Wang, bibigyan kita ng 5 minuto. Imbestigahan mo si Jiang Lanyue ngayon din kung ano ba talaga ang totoo tungkol sa batang yan. Yan, Sheng, hinahanap mo ba ako? Miss Jiang, tingnan mo ang mga impormasyong ito. Ito, ang mga ito. Bakit ka nagsinungaling? Hindi ko anak ang batang yan. Ako. 2 taon na ang nakalipas. Nang pumunta ka sa ibang bansa, nagkaroon ka ng boyfriend na banyaga. Subalit, nasangkot siya sa gulo at nakulong agad. Kung naghahanap ka ng mapagbibintangan, nagkakamali ka ng taong nilalapitan. Dahil sa mga taong yon, kahit kailan ay hindi kita ginalaw. Yan, Sheng, ako. Sumagot ka. Kundi, lahat ng ebidensya laban sa pamilyang Jiang, ang pagnanakaw sa pondo at pagtanggap ng suhol ay ilalantad ko sa media nang walang kulang. Ziyi, hindi kanya kailanman niloko. Ako lang ang nagplano ng lahat ng ito. Yan, Sheng. Maawa ka sa amin. Patawarin mo na ang pamilyang Jiang. Jiang Lanyue, palalampasin ko ito sa ngayon. Pero tandaan mo, hawak ko pa rin ang mga alas laban sa inyo. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa aming dalawa ni Ziyi. Secretary Wang? Opo. Ialis mo na siya rito. Alam ko na ang pagkakamali ko. Pagsisisihan ko na talaga ito. Patawad po. Dapat ay nagtiwala ako sa inyo. Huwag na itong mauulit. Kuya Sheng, huwag kang magpadalos-dalos, nasa sala tayo. Asawa kita. Huwag mo namang asahan na maging santo ako. Tama, halikan mo na siya agad. Napakahusay talaga ng anak ko. Ito na ba ang sinasabi nilang astig na CEO? Nasa sala tayo. May makakakita sa atin. Mas gusto kong tawagin mo akong hubby. Ako. Ikaw. Inaapi mo ako. Go anak, sa bilis ng takbo nyo, siguradong sa susunod na taon ay magkakaroon na ako ng apo. Ay naku, Secretary Wang, mula ngayon, anselahin mo na ang mga dinner meeting na hindi naman masyadong importante. Ngayon kasi, si Yan Sheng ay isa ng may bahay. Ma. Tialin? Opo. Tara na, huwag na tayong tumambay dito. Nakakaabala lang tayo sa dalawa. Sabihin mo sa akin, paano ba gagawin para mapaibig ng isang lalaki ang isang babae? Na hindi na siya makawala. At hindi na siya maalis sa isipan niya. CEO, single po ako. Wala po akong gaanong alam sa ganyang bagay. Magsalita ka na lang. Kapag napasagot ko ang asawa ko, dodoblehin ko ang bonus mo. CEO, kung ganoon po ay magtatapat na ako. Sa totoo lang po, para mapukaw ang damdamin ng babae sa isang lalaki, bukod sa magkaparehong pananaw, pagkakasundo sa mga hilig, at ang itsura, mayroon pang isa na mahalagang sangkap, ito ay ang pagbigay sa kung anong gusto niya. May punto ka, ituloy mo lang.
Ang ibig sabihin po niyon, kung iisiping mabuti, ay kailangan mong malaman kung ano ang mga hilig niya. Kung mahilig siyang kumain, dapat po kayong matutong magluto. Ika nga po sa kasabihan, para makuha ang puso ng isang tao, daanin mo muna sa kanyang tiyan. CEO, gusto niyo po bang sumubok ng isang candlelight dinner? Kung ganoon ay maghahanap ako ng magtuturo sa akin kung paano magluto ng steak. At bukas, bibigyan ko ng sorpresa si Ziyi. Sige po, CEO. Ito ba? Ang tinatawag na huling hapunan? Ziyi, nagustuhan mo ba? Yansheng, kung sakaling may pinagdadaanan kang hirap sa pera ngayon, maaari mong sabihin sa akin. Huwag kang mahiya. Hirap sa pera? Kasi kung hindi, bakit ganyan ang suot mo? Ang mga taong hindi nakakaalam ay aakalaing isa kang gigulo. Huwag kang mahiya. Mag-asawa tayo. Dapat tayong magtulungan sa hirap at ginhawa. Ziyi, wala namang naging problema sa Gu Corporation? Gusto lang kitang bigyan ng sorpresa. Panggulat ka mo. Ang lahat ng ito ay personal na ginawa para sa iyo. Sa susunod, kung gusto mo, araw-araw kitang ipagluluto ng personal. Guyansheng, ikaw, naposes ka ba ng kung sino ngayong araw? Bakit parang ang garbo ng kilos mo? Sinusunod ko lang ang turo ni Secretary Wang. Sabi niya, dapat daw ay makapal ang mukha sa panliligaw. Hindi mo naman kailangang gawin yan? Dahil gusto rin kita. Ibig bang sabihin ay hindi mo napipirmahan ang divorce agreement basta-basta? CEO, Madam? Hindi na po namin kayo iistorbohin. Mauna na po kami. Huy, bumalik kayo rito! Ang lahat ng ito ay mula sa mga kilalang luxury brands sa buong mundo na bagong labas na custom couture ngayong taon. Yansheng, nang walang anuman, bakit bigla kang nagpadala ng napakaraming damit? Magwa-80 taon na ang Lola Gu ko. At siguradong pupunta ang lahat ng mga tanyag na tao rito sa Beicheng. Ikaw ang asawa ng isang Gu Yansheng, kaya gusto kong ikaw ang pinakamaganda sa lahat para mainggit ang lahat ng tanyag na tao sa Beicheng. Pero, masyadong marami naman yata ito. Tingnan mo kung may nagustuhan ka. Kapag wala kang mapili, pakukontakin ko ang mga custom designers mula sa ibang bansa para pumunta rito at gumawa ng pasadyang damit para lang sa iyo. Wag na. Sapat na po ang mga ito. Ituloy nyo na. Lahat ng mga ito ay kabilang sa pinakamagarbong alahas sa mundo. Itong Star of the Desert, ito ang pinakamalaking asul na diamante sa mundo. Noong unang panahon, nakadisplay pa ito sa setro ng Reyna ng Britanya. Si Boss, gumastos ng 1 bilyon at 700 milyong dolyar para lang mabili ito sa subasta para sa inyo. At ito pa ang corona na may mga ruby. Namana pa ito mula sa pamilya ng pamilyang Gu na ipinasapasapa sa maraming henerasyon at ang sabi ay naisuot na rin daw ni Yang Gifei noon. Yansheng, sobrang mahal naman ng kwintas na ito. Ibalik mo na lang kaya ito. Sinasadya kong bilhin ito para sa iyo, Ji. Alam ko na marami kang pinagdaan ng hirap noon, pero ngayon, ikaw na ang asawa ko. Dapat mong tandaan, ang kasalukuyang Lu Ziyi ay karapat-dapat sa pinakamagandang bagay sa mundo. Yansheng, maraming salamat sa iyo. Itong sinaunang mangkok na wanshao ay ang regalong hinanda ko para kay Lola. Sa araw ng pagtitipon, ibibigay mo ito kay Lola bilang manugang ni Gu Corporation sa mismong birthday niya. Sa gitna ng piging, opisyal niyang kikilalanin ang pagkatao mo at iaanunsyo ang katayuan mo sa harap ng lahat. Malapit na ang kaarawan ng matandang yon. Sa pagkakataong ito, babawiin ko na ang pamumuno sa pamilya-pamilyang Gu. Malalaman din ni Matriarch Gu sa tamang panahon na kayo lang ang tanging karapat-dapat na pinuno ng pamilyang Gu. Ma, noon mo pa ako minamaliit? Dahil pakiramdam mo ay sa lahat ng bagay si Gu Yansheng ay mas magaling kaysa sa akin. Ngayon, ipakikita ko sa iyo kung sino talaga ang mas karapat-dapat na mamuno sa pamilyang Gu. Oo nga. Diyos ko, ang tagapagmana na si Gu Yansheng. Tama ka. Para siyang isang artista sa kagwapuhan. Hindi mo man lang mahahalata na 2 taon siyang naging paralisado. Ang asawa ng tagapagmana ay napakaganda rin. Puro ganda lang ang mayroon siya, parang isang display lang, at galing pa sa mababang pamilya. Balita ko ang nanay niya ay isang piping katulong. Para sa akin, si Matriarch Gu ay hinding-hindi tatanggap ng ganyang apo sa tuhod.
Baka mamaya ay magalit iyon ng husto at palayasin siya. Ngayon ang 80 kaarawan ko. Salamat sa inyong lahat kahit abala kayo ay naglaan kayo ng oras. Dito sa araw na ito, nais kong ipakilala ang isang tao sa inyo ng formal. Ang aking apo sa tuhod, si Luzi. Ang batang ito, noong nakaraang panahon noong nasa pinakamahirap na sitwasyon ang apo ko ay pinakasalan siya. At pagkatapos ay nagising na ang apo ko, siya talaga ang nagdala ng swerte sa kanya. Sakto at si Pamilyang Gu ay hawak na ni Yansheng ngayon. Kaya ngayong araw, bilang ako ang grandmother, ako na ang magdedesisyon na ang 20% ng shares na hawak ko ay paghahatiin kina Ziyi at Yansheng. Kung may hindi respeto kay Ziyi, parang kinalaban nyo na rin ako, pati na ang Pamilyang Gu. Grandmother, ang mga shares ng Pamilyang Gu ay masyadong mahalaga, hindi ko po ito matatanggap. Z, ikaw ang ginang ng Pamilya Gu ngayon. Kung ang shares ng Pamilyang Gu ay hindi ibibigay sa iyo, kanino pa ba dapat? Tanggapin mo na ito, isipin mo na lang na ito ay galing sa puso ni grandmother. Grandmother, sana ay mabiyayaan kayo ng mahabang buhay at manatiling malakas. Mahal ko nga po sa tuhod, napakagandang mangkok na ginto ito. Napakamalalahanin mo talaga. Sandali. Sinong yan? Sa mga ayaw pang mawala, huwag kayong gagalaw. Ikaw na masuwaying anak, naaalala ko noong 10 taon na ang nakakalipas, pinalayas na kita sa Pamilyang Gu at hinding-hindi ka na dapat babalik. Nagdala ka pa ng mga tao ngayon? Nais mo bang guluhin ang handaan ko? Ma, alam ko pong hindi niyo ako gusto. Pero sana naman ay huwag niyo namang sirain ang mga negosyo ng Pamilyang Gu. Kung ang mga shares ay ibinigay kay Gu Yansheng, ay maintindihan ko pa. Pero bakit ito ibibigay sa isang mababang uri ng tao na wala namang relasyon sa Pamilyang Gu? Sa halip na ganyan, mas mabuting ibigay niyo na lang sa akin ang Pamilyang Gu para naman hindi mabahala si Papa sa kabilang buhay. Tumahimik ka. Ikaw na suwail na anak na itinakwil na ng pamilyang ito. Anong karapatan mong utusan ako sa dapat kong gawin? Uncle, kung hindi ko lang iniisip na nananalaytay sa iyo ang dugo ng Pamilyang Gu, ito na ang huling pagkakataong ibibigay ko sa iyo. Isama mo ang mga tao mo at lumayas kayo. Bukod doon, habang buhay kang hindi maaaring tumapak sa Pamilyang Gu. At patatawarin ko ang iyong pagkakasala. Masyadong mabait si nephew. At hindi ako si uncle. Na madaling matakot sa ganyan. Sugod. Uncle, ikaw ang naghahanap ng ikapapahamak mo? Huwag mong sisihin si nephew kung wala siyang awang ipakita sa iyo. Naghanda ka pala ng mga tauhan? Ang bawat kilos mo ay nasa kontrol ni Yansheng. Mula nang nakipagkunsaba ka sa mga tauhan mo, ay binabantayan ka na ni Yansheng. Kaya hindi pa kumikilos si Yansheng, ay dahil isinasaalang-alang niya si grandmother para bigyan ka ng huling pagkakataon. Sayang naman hindi mo ito pinahalagahan. Pahalagahan? Mula noong itaboy ako ng Pamilyang Gu, tinapos ko na ang ugnayan ko sa Pamilyang Gu. Sa loob ng 10 taon, araw-araw kong iniisip kung paano muling babangon. Pero hindi ko inakala na ang 10 taon kong pagsisikap ay hindi pa rin sapat para talunin ka. Dahil dito, tinatanggap ko na ang kapalaran ko. Iyon pala ang totoo sa pamilya nila? Diyos ko. Uncle, lumuhod ka ngayon kay grandmother. Baka sakaling mapatawad ka pa ni grandmother. Sige, luluhod ako. Grandmother, mag-ingat ka. D. Huwag kayong lalapit. Dahil kung hindi, idadamay ko siya sa pagkawala ko. Napapaligiran ito ng mga tao ni Yansheng. Kung sasaktan mo ako, hindi ka rin makakaalis dito ng buhay. Tumahimik ka. Subukan mong magsalita pa ng isa pang salita. At uunahin kong hiwain ang maganda mong muka para habang buhay kang mahihiyang humarap sa mga tao. Pakawalan mo si Ziyi. At bilang pinuno ng Pamilyang Gu, ititira kitang buhay. Kapag sinubukan mong saktan si Ziyi, isinisumpa kong pagbabayarin kita ng higit pa sa inaakala mo. Sige lang. Tutal ay para rin akong dagang nagtatago sa loob ng 10 taon. Ngayong nariyaan si Batang Ginang ng Pamilya Gu na madadamay sa akin, hindi na rin ako lugi. At ikaw naman, hahayaan kong mawala ang mahal mo at habang buhay kang magdurusa na parang nasa impyerno. Z, ayos ka lang ba? Ayos lang po ako. Yansheng, alam ko, naililigtas mo ako. Ilayo siya sa akin, itapon sa ibang bansa, at huwag nang babalik pa sa Pamilyang Gu. Grandmother, sandali po. Mayroon pa siyang kaso na hindi pa niya naipaliliwanag ng maayos.
Noong nabangga po kayo 10 taon na ang nakararaan, natatandaan niyo pa po ba? Siyempre, natatandaan ko. Noong oras na iyon, nakahiga lang ako sa ospital ng buong kalahating buwan. Hanggang ngayon ay nakakatakot pa rin itong isipin. Kung hindi dahil kay matandang Ginoong Lin na sumagip sa akin, marahil ay wala na ako noon pa. May ibang katotohanan po sa nangyari noon. May kinalaman ito sa ama ni Ziyi. Hindi ba't nawala ang papa ko dahil sa paggawa ng kabutihan? Ziyi, kumalma ka lang. Malalaman mo rin ang totoong nangyari. Sige, ilabas ang mga tao. Sampung taon ang nakalipas, sinuhulan ni Gunang Qin si Chenda para galawin ang sasakyan ni Lola Song. Nawalan ng preno ang sasakyan at aksidenteng nabangga ang ama ni Ziyi. Nakita ng ama ni Ziyi na nawalan kayo ng malay sa loob. Kahit na nasasaktan siya, iniligtas niya kayo. Pero dahil nahuli na ang gamutan, hindi na siya nakaligtas. Ikaw pala iyon. Ang taong nagligtas sa buhay ko ay napagkamalan kong si Pamilyang Lin. Mabuti na lang at napakasalan ni Ziyi si Yansheng. Dahil kung hindi, pagdating ng panahon, paano ko pahaharapin ang iyong ama? Lola, wag niyo na pong sisihin ang sarili niyo. Biktima rin po kayo. At saka, alam kong ang aking ama, saan man siya naroroon, kapag nakita niyang masaya ako ngayon, mapapaya pa rin siya. Tungkol naman sa aksidente, naramdaman kong may kakaiba. Babala ko sana talagang ipaimbestiga si Chenda. Pero nalaman kong nagpanggap si Chenda na kinuha ang sariling buhay at wala na talagang iniwang bakas, kaya hinayaan ko na lang. Kinalaunan, dahil sa pangungupit mo sa mga ari-arian ng Gu Group, pinalayas kita sa pamilyang Gu. Pero bago ka man lang umalis, binigyan pa kita ng sapat na pera para hindi ka na sana mahirapan sa buhay. Ngunit paulit-ulit ka pa rin nagkakamali. At hindi ka man lang nagbabago. Matriarch Gu, napilitan lang din ako noon. Nagkasakit po ang aking ina, nataranta lang ako at nawala sa sarili, kaya patawarin niyo na po ako. Ilayo na ang dalawang ito, ibigay sila sa mga autoridad. At hayaan silang habang buhay na, pagbayaran ang kanilang mga kasalanan. Matriarch Gu, Hija, pasensya na at nahirapan ka. Sa hinaharap, kapag hindi naging maganda ang trato sa iyo ni Yansheng, sabihin mo lang sa akin at lola mo ang bahala sa kanya. Lola, ngayon pati kayo at ang nanay ko ay mga kakampi na ni Ziyi. Sa higpit ninyong dalawa, nabantayan siya. Natatakot na ako sa kung anong mangyayari sa akin. Lahat ng lalaki kapag nagkapera ay naliligaw ng landas. Kaya mas kampante na ako na babantayan ka ni Ziyi. Kampante na ako doon. Tsaka isa pa, ang bagal-bagal mo, hindi ka pa ba magpapakasal? Kailan niyo ba balak na bigyan ako ng apo sa tuhod? Ziyi? Papayag ka bang maging asawa ko? Mahirap man o mayaman? May sakit man o malusog? Handa ka bang makasama ako hanggang sa pagtanda? Sa buong buhay nating dalawa? Oo, payag ako.